Si Jonah ay isang ulilang sundalo na nagsimulang kamuhian ng mga armas matapos nilang patayin ang kanyang mga magulang sa isang digmaan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang i-recruit siya ng isang kontrabida sa mga nagbebenta ng armas sa kanyang koponan, kaya sinimulan niyang sirain ang lahat para lang protektahan ito. Nagsimula ang lahat sa isang digmaan kung saan ang mga magulang ni Jonah ay nawasak ng isang bomba mula sa isang makabagong fighter jet. Nang araw na iyon, napagdesisyonan ni Jonah na kamumuhian niya ang lahat ng bagay tungkol sa mga armas at sa mga taong makikipagkalakalan sa mga ito habang buhay. Gayunpaman, agad na tumanggi ang kapatid nang imbitahan siya ng isang puting buhok na kontrabidang negosyante ng armas na nagngangalang Coco na sumali sa kanyang mersenaryong organisasyon ng mga weirdo. Habang ipinakikilala ni Coco si Jonah sa iba pang miyembro ng koponan, nagulat sila na isa pala itong batang sundalo, ngunit natakot sa kanya dahil ang kanyang aura ay kasing nakakatakot ng kay Sukuna. Doon, ipinaliwanag ni Coco na ang misyon ni Jonah ay tumulong na mabawi ang mga ari-arian ng organisasyon, ngunit walang pakialam niyang sinabi rito na ang kailangan lang niyang malaman ay kung sino at saan babarilan. Habang nasa biyahe papunta roon, sinimulang tanungin ni Coco si Jonah tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sinabi niyang ayaw niyang makipag-usap ng husto habang mahusay na inaayos ang kanyang baril. Gayunpaman, dahil sa kanyang malamig na ugali, isang babaeng mersenaryo sa grupo na nagngangalang Sofia ang nag-alala na maaari niyang saktan si Coco, at planong patayin siya kung sakaling may gawin siya. Bigla, napagtanto ni Jonah na sinusundan sila, kaya tinanong niya si Coco kung paano nila karaniwang hinaharap ang sitwasyong iyon, at sumagot ito na natatalo nila ang kalaban sa isang suntok lang. Nang marinig ito, umakyat si Jonah sa bubong ng kotse at nag-John Wick mode, nagpaputok ng sunod-sunod na bala sa mga sasakyang sumusunod sa kanila at matagumpay na napatay ang lahat ng mga especially iyan ng kalaban. Natarante si Coco at sinabihan siyang babalaan siya sa susunod bago magpaputok, ngunit ipinaalam niya sa kanya na ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Nang gabing iyon, pinasabog ni Sofia ang van ng kalaban, ngunit hindi ito natinag, kaya hiniling niya sa kanyang kasama, si Lame, na itulak siya palapit sa sasakyan upang mapausok niya ang mga kontrabida malapit sa kanya upang protektahan si Coco. Nang simulan ng mga especially iya ang pag-atake sa sasakyan ni Coco, pinatakbo ni Lame ang kanyang sasakyan sa gilid ng kanilang van, na nagbigay daan sa isang mata na si Mikasa Ackerman na tumalon at lipulin sila. Gayunpaman, isa pang especially iya ng kalaban ang nagpaputok ng missile launcher sa sasakyan ni Coco mula sa kanyang van, kaya naghagis si Jonah ng granada, na nagpabago sa direksyon ng missile patungo sa isang kalapit na sasakyan. Habang pinapaulanan ni Jonah ng bala ang kalaban na van, lumabas ang especially iya para magpaputok ng isa pang missile, ngunit natamaan siya ni Jonah gamit ang isang headshot, dahilan para sumabog ang buong van niya, at umatras ang iba pang mga kontrabida. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, ipinaliwanag ni Coco kay Jonah na hindi siya mabubuhay ng walang mga armas, kahit na kinasusuklaman niya ang mga ito, dahil napakadaling gamitin ng mga ito at nangakong tutulungan siyang makisama sa kanyang mga bagong kasamahan sa koponan kung sasali siya rito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jonah kung bakit siya nagbebenta ng mga armas, at nag-post siya bilang Jojo habang sinasabi sa kanya na para ito sa kapayapaan ng mundo. Kinabukasan, maagang tinipon ni Coco ang kanyang pangkat ng Hitman Avengers at ipinaalam sa kanila na mayroon silang bagong misyon mula sa punong himpilan upang maarang-ang. Isang grupo ng kalaban na nagdadala ng ilang mga sandatang helicopter. Itinalaga niya ang lahat sa kani-kanilang mga tungkulin at, syempre, pinili ang kanyang bagong sugar boy, si Jonah, upang maging katuwang niya muli sa larangan. Habang nasa biyahe, inabutan niya si Jonah ng ekstrang baril at sinabihan siyang hindi na ito magiging sundalo sa pagkakataong ito, ngunit sa halip, kailangan niyang gumanap bilang kapatid niya hanggang sa bigyan siya nito ng senyales. Di nagtagal pagkatapos, nagkita sila ng kalaban na boss, at ang galit ni Coco ay nangakit sa kanya gamit ang mga bastos na pagbabanta hanggang sa siya ay matrigger at mabasag ang isang pitchel na salamin sa ulo nito. Agad na sinubukan ni Jonah na pasabugin ang kanyang mga dangler, ngunit pinigilan siya ni Coco, at tinanggal ng lalaki ang lahat ng bala mula sa baril bago ipinaalam sa kanila na mayroon siyang mga sniper sa paligid ng lugar. Gayunpaman, isiniwalat ni Coco na siya ay 10 hakbang na lamang ang layo dahil napatay na ng kanyang mga tauhan ang lahat ng kanyang mga sniper at sinira ang kanyang kasunduan. Habang binibigyan niya ng hudyat si Jonah, pinatay nito ang kalaban gamit ang isang headshot at niyakap niya ito mula sa likuran bilang pagdiriwang. Habang pauwi sila, nagulat si Jonah na kalmado pa rin si Coco kahit na isa siyang negosyante ng armas, kaya nagpasya siyang manatili muna sa kanilang grupo. Nang gabing iyon, nagluto si Jonah ng hapunan para sa kanyang bagong team, at opisyal na siyang tinanggap ni Coco sa grupo, ngunit ang kanyang pagkain ay nauwi sa pagkalason sa buong team.
Pagkalipas ng ilang araw, naaksidente si Coco habang nasa kotse dahil sa hindi maayos na paggana ng mga sistema ng komunikasyon, at nahulaan ng tech nerd na gumagamit ng signal jamming ang kanilang mga kalaban, kaya sinigawan niya ito para matukoy ang problema sa lalong madaling panahon. Pagkatapos tapusin ang tawag, ipinaalam niya sa kanyang kasamahan sa koponan na nagmamaneho sa kanya na magkikita sila ni Sofia at isa pang kasamahan na nagngangalang Tojo sa kabilang bayan, ngunit naiinis siya dahil hindi niya sila makontak. Tinanong siya ni Liam kung ano ang dapat nilang gawin dahil ang sasakyan sa harap nila ay pag-aari ng National Police Force, ngunit sinabi niyang hindi sila dapat huminto dahil walang paraan ang kanilang sasakyan para maapektuhan ang truck na kasing laki ng Tetonogen na kanilang minamaneho. Biglang sumabog ang isang landmine sa ilalim ng kanilang truck na nagpatigil sa kanilang paggalaw at nagpalihis ng riles ng sasakyan ng pulis. Sa kabila ng mga babala ni Sofia, nagmamadaling lumabas si Coco ng sasakyan upang makita ng malapitan ang mga labi, at ipinaliwanag ni Liam na ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang kanilang mga kakampi ay dahil nagsimula na ang isang digmaan kung saan lahat ng mga transmission site sa lugar ay pinasabog. Samantala, isang sundalo ang nagmanman sa kanila mula sa malayo gamit ang binocular at ibinalita sa kanyang mga kasama ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng radyo. Habang pinapalibutan sila ng mga sundalo, sinabihan sila ng pinuno na huwag saktan si Coco dahil siya ang kanilang dealer, at ipinaliwanag ni Coco na hindi nila ito kaaway. Di nagtagal, nakipagkita si Coco sa pinuno ng sundalo na si Major Pollack, at humingi ito ng tawad sa malupit na pagtrato sa kanyang mga sundalo bago ipinaalam sa kanya na kinuha nila ang 8 anti-aircraft missile mula sa kanilang container. Sinubukan niya itong pirmahan sa kontrata, ngunit sinabi nitong hindi dapat magmadali at hiniling sa kanya na umupo kasama niya. Nang tanungin niya kung kailan nagsimula ang kaguluhan, sinabi nitong 8 oras na ang nakalipas, ngunit nalito siya dahil alam niyang isang tenyente koronel na nagngangalang Grant ang dapat na mga siwa sa paghahatid. Ipinaliwanag ni Pollack na madalas itong mangyari dahil ito ay isang karera kung saan ang ilan ay tumatakas kapag nagsimula ang labanan, at hiniling sa kanya na magpanggap na wala siya roon noong una pa lamang. Habang iniinom ni Coco ang lata ng Coke, pinagsisisihan niya na inilagay niya ang sarili sa sitwasyong ito dahil si Pollack ay isang adik sa labanan na gugustuhin ang mas maraming armas hanggang sa lumunin siya ng pagnanasa. Parang obra ng orasan, sinubukan ng lalaki na dagdagan ang pagkakasunod-sunod ng mga armas, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin ni Coco ang isang kakaibang babaeng nagngangalang Mildaw, at agad niya itong nakilala bilang isang matagal ng kakilala, pati na rin ang kanyang partner na si Lo. Habang yakap si Coco, tinanong niya kung nasaan si Sofia, ngunit sinabi ni Coco na nagtatrabaho ito sa ibang lugar, at pagkatapos ay nakita niya ang isang mataba na nakasuot ng suit na kilala niya bilang presidente ng isang malaking grupo sa England na nagngangalang Curry. Habang nakaupo si Jonah sa sulok, lumapit si Mildaw sa kanya at nagsimulang tumawa dahil sa katotohanang kumuha sila ng isang rugrat bilang isang bagong recruit. Samantala, nakipagkita si Coco kina Curry at Pollack sa mesa, at nang tanungin niya kung ano ang in-order ng commander kay Curry, isiniwalat nila na ito ay isang bagong missile na may mga bagong launcher na tinatawag na Stingers, na kanilang nakuha mula sa Hilagang Europa. Nagsimulang magyabang si Curry tungkol sa kung paano siya ang Elon Musk ng mga benta, at naina si Coco kaya sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Pollack at sinabi sa kanya na gusto niyang umorder ng radar unit dahil nawasak ang kanyang radar site noong isang air raid. Nang marinig ito, umiling si Curry habang sinasabing ang ganoong utos ay lampas na sa kanyang kakayahan, ngunit nang sabihin ni Coco na wala siyang isa, sinabi niyang kanselado na siya dahil siya ay supling ng higanteng hukbong dagat na si Floyd. Pagkatapos ay itinuro niya na siya ang namamahala sa isang bahagi ng Departamento ng Armas Pandagat para sa Europa at Africa, at sinabing walang paraan na hindi siya makakakuha ng isang bagay na kasing liit ng isang radar unit. Dahil dito, napagtanto ni Coco na balak siyang gamitin ng matandang utot bilang scapegoat, kaya tahasan niyang tinanggihan ng alok habang kinukutya sila gamit ang mga sayaw na Fortnite. Gayunpaman, sinabi ni Pollack na hindi niya siya kailanman bibitawan, at pinalibutan siya ng kanyang mga sundalo, kaya sinubukan ng kanyang bodyguard na si Lutz na lumaban, ngunit sinabihan niya itong umatras. Pagkatapos ay itinuro niya na pinapapatay ni Pollack ang mga sundalong nasa bundok ng sinumang sibilyan at mamamahayag na tumatakas sa daanan dahil desperado niyang ilihim ang labanan para sa pipeline. Inamin niya na tama si Pollack at sinabing umaasa siya kay Pollack para sa radar unit bago niya tiniyak na hindi magiging problema ang bayad. Habang naglalakad sila sa kalye, gumamit si Coco ng mga senadoryas ng kamay para ipaalam sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ang plano niya ay magpanggap na tinatanggap ang alok nito at tumakbo para sa kanya. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanang wala ng pondo ang hukbo at hinampas ang kanyang dibdib habang sinasabing hindi siya kailanman tatanggap ng kredito.
Nang gabing iyon, tinanong ni Sofia si Tojo kung dapat ba nilang hinintay si Coco sa daanan, ngunit sinabi nitong hindi nila kasalanan na hindi nila ginawa iyon dahil sinalakay ng mga sundalo ang lugar, at patuloy pa rin sila sa pagsalakay kahit lumubog na ang araw. Pagkatapos ay nagpasya siyang tatakbo sila sa daanan sa umaga, at ipinahayag ni Sofia kung gaano niya kagustong matulog sa ilalim ng mga bituin. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Pollock kay Coco na ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang kanyang selda sa lugar na iyon ay dahil malayo ito sa sakop ng ibang bahagi ng Europa, at nangako sa kanya na magsisimula itong gumana muli kapag nakatawid na siya sa daanan. Pagkatapos ay nagtalaga siya ng 2 sundalo para samahan siya, na sinasabing tutulungan siya ng mga ito na ligtas na madaanan ang mapanganib na daanan, ngunit alam niya na mga kwelyo lamang niya ang mga iyon. Habang naglalakad siya palayo, binalaan siya nito na huwag magpanggap na tinanggap ang kanyang alok at tumakas. Habang nakasakay sila sa kotse ni Jonah, sinimulan siyang insultuhan ng sundalo, kaya sinabihan niya itong tumahimik, at ikinagalit niya ito, ngunit bago pa man siya makapag-react, inanunsyo ni Jonah ang kanyang presensya gamit ang isang putok ng baril. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan nagsimulang umatake ang ilang puwersang panghimpapawid ng Russia, kaya nagtago sila sa kagubatan, at sinabihan ni Coco ang kanyang mga sundalo na ilayo ang kanilang unit sa lugar dahil gumagamit ang mga Ruso ng isang tracking device na madaling makakahanap sa kanilang lahat. Pagkaalis ng mga fighter jet, muling nagsama-sama sina Coco at Jonah sa koponan, at ipinaliwanag niya sa kanila na ang dahilan kung bakit ayaw niyang ibenta ang mga armas ay dahil naniniwala siyang matatapos ang digmaan sa loob ng 2 araw nang walang sino man ang umaangkin sa pipeline, at personal niyang nawala ng interes na makipagnegosyo sa larangan ng digmaan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, biglang inatake ni Sofia ang mga sundalo mula sa itaas at itinali sila, kaya niyakap siya ni Coco at inutusan ang kanyang koponan na magpatuloy. Nang gabing iyon, nakilala ni Coco si Curry sa isang bodega, at napagpasyahan nilang ipadala sina Sofia at Mildo upang magmanman sa lugar. Gayunpaman, ang 2 kontrabida ng Giga Chad ay nakipaglaban sa isang mainit na tunggalian ng espada na kapantay ni Ichigo laban kay Aizen, ngunit madaling nawala ng malay si Mildo ni Sofia dahil sa kanyang pinahusay na pandama. Habang naglalakad sila sa kagubatan, naramdaman ni Mildo na may mga taga-subaybay sa unahan, kaya sinabihan ni Sofia ang lahat ng kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Gayunpaman, nang natipon na ang lahat ng kanyang mga tauhan sa labas, sinabihan sila ni Coco na idisarma ang kanilang mga armas at pinapasok ang lahat ng mga kalaban upang salakayin ang mga tauhan ni Curry, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Kinabukasan, nakauwi si Coco, at nakita niyang nakatakas sina Curry at Mildo sa atake ng kalaban, kaya masayang naglakad siya palayo. Pagkalipas ng ilang araw, isang lalaking may ngipin ng piting na nagngangalang Orchestra ang matagumpay na napatay ang kanyang mga kalaban sa isang labanan, at pinagalitan siya ng kanyang kasabwat na si Chinatsu. Ang pangunahing aso ng mafia na sumalungat sa kanila ay mukhang nasagasaan na ng tren, ngunit itinali siya ni Chinatsu at tinanong kung bakit siya nagnakaw sa boss at tumakbo kahit alam niyang iPad-adala nila si Hitman para habulin siya. Natakot ang lalaki sa mga mata ni Chinatsu, ngunit sinabi niyang nakalimutan niya ang dahilan at tinawag itong isang basura dahil sa pagiging komando sa isang napakahalagang misyon. Dahil hindi niya sinagot ang kanilang tanong, inutusan ng orchestra si Chinatsu na saktan siya ng hindi inaasahan, kaya't ginamit niya ang kanyang sandata at ipinaalam sa nalulungkot na taunan na ang kanyang trabaho ay basagin ang mga pangarap ng mga duwag na nag-aakalang makakatakas sila sa kanya pagkatapos gumawa ng mga krimen. Pagkatapos ay itinali ng Happy Orchestra ang kanyang ulo gamit ang isang strap, at ginamit ni Chinatsu ang isang baril na nakakabit dito, na nagsimulang magbilang pababa. Habang naglalakad sila palayo, nagmakaawa ang mafia boss para sa kanyang buhay, ngunit sinimulan siyang paputukan ng baril. Sa labas, tinanong ni Chinatsu ang orchestra kung ano ang susunod na mangyayari, at isiniwalat ni Coco na may iba pa silang trabaho bago niya ito tinanong kung bakit wala siyang suot na plot cover. Inaangkin niya na para lang magustuhan siya nito, pero sinabi niyang hindi niya ito mapapaibig kahit haburin pa niya ang lahat. Kinabukasan, nagre-relax si Jonah kasama ang iba pa sa mansyon, at sinabi ni Coco na marami siyang kailangang matutunan mula sa mga nakatatanda sa kanya tungkol sa buhay sa bansang iyon, kabilang na kung paano bumati ng maayos at mag-aral ng ilang asignatura sa paaralan. Nagsimula siyang humikab, kaya binalaan siya nito na huwag matulog sa klase, at sinabing kailangan niyang mag-level up para maging isang kahangahangang tao dahil bahagi na siya ngayon ng organisasyon nito. Ipinaliwanag niya na lahat ng nasa grupo ay may kakaibang talento kahit na may ilang tornilyo sa ulo na maluwag, at binigyan siya ni Tojo ng isang problema sa matematika na dapat lutesin. Gayunpaman, nagbigay si Bro ng isang sagot na malayo sa inaasahan, at sa sandaling iyon napagtanto ni Tojo na kasing tanga niya si Patrick Star.
Pagkatapos ay binanggit ni Coco kung paano niya sila ginulat sa paliparan noong isang araw. Noon, sina Jonah at Sofia ay magkasamang nanunood ng isang eroplano, at itinuro niya na mayroon itong 22 gulong. Gayunpaman, nang tanungin niya ito kung ilang gulong ang mayroon ng tatlo sa mga eroplanong iyon, gumugol ng 2 oras ang dingbat sa pag-iisip tungkol dito, para lamang sabihing walang katapusan, at lahat ay nahimete sa gulat sa kawalan niya ng mga selula ng utak. Sa kasalukuyan, pinagtatawanan siya ni Tojo at Coco hanggang sa magtanong siya tungkol sa imahe sa computer screen. Ipinaliwanag ni Coco na isa itong listahan ng mga hitman na ginagamit ng kanilang punong himpilan upang bigyan sila ng babala tungkol sa anumang mapanganib na mga tulisan sa lugar. Gayunpaman, sinabi niya na walang gaanong saysay na malaman ang tungkol sa mga hitman dahil mahusay ang kanilang lungsod sa pagpapanatili ng kapayapaan at mayroon siyang pangkat na poprotekta sa kanya. Habang pinagmamasdan ng screen, nagulat si Tojo na ang isang grupo ng mga hitman ay pinangalan ng orchestra gayong 2 lang ang miyembro nito. Kaya ipinaliwanag ni Coco na ang grupo ay may 8 miyembro noong una, ngunit 7 sa kanila ang namatay, at isang bagong miyembro ang sumali upang gawin itong isang two-man team. Noong kasagsagan ng kanilang takbo, mas matapang ang orchestra kaysa sa Akatsuki, dahil mahigit 20,000 bala ang kanilang pinaputukan sa isang puwersa ng pulisya sa France. Tinanong ni Jonah si Coco kung hinahabol ba siya ng mga hijacker, pero sabi niya lagi naman silang ganoon dahil ang mga nagtitinda ng armas ay may tendensyang magkaroon ng mga kaaway, at napakarami na niyang naipon kaya sana ay maipagbili na lang niya ang kanilang mga sama ng loob. Nagsimula na naman silang tumawa ni Tojo na parang mga baliw, pero dumating sina Lutz at Sofia at tinanong kung bakit sila nagpi-party nang wala sila. Pagkatapos ay niyaya ni Sofia si Coco na makipag-date sa kanya, kaya inatasan ni Coco si Tojo na turuan si Jonah habang papalayo ito. Pagkatapos nilang umalis, humingi agad ng permiso si Jonah kay Tojo na gumamit ng banyo, at pumayag si Tojo. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tiningnan ni Tojo kung nangangitlog na ito, ngunit pagdating niya, nakita niyang pinalipad ni Jonah ang kulungan ng mga hayop at nag-iwan sa kanya ng isang tanda ng pasasalamat. Samantala, naglalakad sina orchestra at Shinatsu sa bayan, at bigla siyang nagsimulang magsalita ng wikang banyaga habang sinasabi sa kanya na ang isang mahusay na mamamatay tao ay dapat laging tumingin sa langit kapag sila ay naglalakad. Ipinaliwanag niya na ang paningin ng tao ay sumasaklaw lamang sa 180% ng kapaligiran, at kalahati nito ay nahaharangan ng sarili nilang katawan, kaya hindi na kailangang tumitig sa lupa kapag hindi sila naghahanap ng mga landmine. Pagkatapos ay hiniling niya rito na tanggalin ang kanyang maskara sa daan, ngunit hindi ito sumunod dahil ito ay isang red along ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Nang makita niya si Jonah sa sulok, agad siyang nahulog ang loob niya rito, ngunit nang subukang sabihin niya sa orchestra ang tungkol dito, napansin niyang nawala ito sa orchestra. Sinabihan siya ng orchestra na tumahimik dahil napakalapit na nila sa kanilang target, ngunit wala silang ideya na minamanmanan sila ni Jonah. Samantala, hinangaan ni Coco ang isang Rolex na pinapanood sa pamamagitan ng isang baso, at inalok ni Sofia na bilhin ito para sa kanya upang patunayan ang kanyang pag-ibig, dahilan para mapangiti siya sa tuwa. Bigla, hinawakan ni Shinatsu ang braso ni Coco at tinanong siya kung bakit nagbebenta pa rin siya ng mga armas kung alam niyang mapanganib ito, ngunit hinarap din siya ni Coco habang sinasabi sa kanya na ang isang hamak na mamamatay tao ay walang karapatang magtanong sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ay tinawagan niya ang Shinatsu Orchestra habang inanunsyo na sasabihin lamang niya sa kanila kung mabubuhay nila siya, at nagulat si Shinatsu sa kung gaano kalakas ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumakbo si Sofia upang iligtas, ngunit itinutok ni Shark Boy ang baril sa kanya na napilitan siyang ilipat ang atensyon dito. Bigla, tumalon si Jonah mula sa kanyang pinagtataguan at nagpaputok ng ilang bala na nagtulak sa orchestra na magtago sa likod ng isang mesa, at ang sitwasyon ay lumala at naging isang shootout. Patuloy na sinasalakay ng orkestra ang kanilang pinagtataguan habang sinusubukang akitin silang lumabas, ngunit nagsimulang gumawa ng mga kakaibang galaw si Coco kay Jonah at pinuri ito dahil sa pagdating sa oras. Inakusahan niya itong mas baliw kaysa kay Harley Quinn dahil sa kung paano ito laging nakangiti sa mga kakila-kilabot na sitwasyon, ngunit inaangkin niya na walang problema sa kanya dahil ang mga pag-ataking tulad nito ay regular na nangyayari sa kanyang negosyo. Nang simulan ni Jonah na magpaputok sa kalaban, magarbo siyang sumama sa kanya habang ipinaliwanag na isa siyang nangungunang negosyante ng armas na walang mararating kung natatakot siya sa kanyang mga paninda. Nang makita ito, nagpa siya si Shinatsu na gamitin ang kanyang kanyon, ngunit biglang dumating ang mga pulis, kaya sinira niya ang kanilang sasakyan gamit ang isang kanyon, at pinaputukan ng orkestra ang mga pulis.
Habang ginagamit ang isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili, nagawa ni Sofia na masugitan si Orchestra sa braso, ngunit lalo lamang itong nagpa-agresibo sa kanyang mga putok at nagawa niya itong masugitan sa binti. Bigla, tumalon si Jonah mula sa pinagtataguan at sumugod ng mag-isa sa mga kontrabida, ngunit hinayla siya ni Len palayo gamit ang isang alambre at ipinaliwanag na ang kanilang koponan ay hindi lumalaban hanggang kamatayan, sa halip ay gumagamit ng maingat na pagpaplano upang matiyak ang isang panig na pagkatalo ng kanilang kaaway. Napansin ng orchestra at Shinatsu na may isang unit ng sniper ng pulisya sa itaas nila, kaya binaril nila sila. Samantala, hinamon ni Len ang kalaban gamit ang mabagal na mga putok at panunokso habang sina Coco at Jonah ay sabay na tumatakas. Nang maubusan ng bala ang dalawa, tumakas sila sakay ng kanilang sasakyan at nagpasyang patayin si Jonah mamaya dahil hindi siya kasama sa listahan. Ilang taon na ang nakalilipas, isang babae ang nasa entablado na kumakanta ng isang murang kopya ng pinakamagandang kanta ni Sabrina Carpenter, ngunit biglang pinaputukan siya ng orchestra sa ulo at nagreklamo tungkol sa kung paano ang boses niya ay parang mas pangit pa sa lasing na kabayo bago sinindihan ang lahat ng nasa silid gamit ang kanyang machine gun. Pagkatapos ng massacre, sinubukan ni Bro na paputukin ang isang bukid gamit ang isang sigarilyo, ngunit bigla siyang nabaril sa braso, at nang lumingon siya, nakita niya si Shinatsu na umiiyak habang nakatutok ang baril sa kanya. Habang nanginginig siya sa takot, hinalikan siya ng pangit na halimaw sa pisngi at sinabing gusto niya ang tunog na ginawa niya. Sa kasalukuyan, sina Jonah at Coco ay tumatakbo sa dalampasigan, at sa wakas ay natagpuan na sila ng iba pang miyembro ng team, ngunit sinabi ni Sofia na hindi pa nila dapat sila sunduin sa ngayon, sa halip ay gamitin ang kanilang sasakyan bilang panangga upang protektahan sila mula sa orchestra, na nasa kabilang linya ng kalsada. Pinabilis ni Shinatsu ang kanilang sasakyan, at nang maabutin nito ang sasakyan ng team, napansin ng isang miyembro na nagngangalang Renato na mayroon siyang isang malakas na season na tinatawag na Negav, na ikinagulat niya. Nang magsimula silang magbanggaan, sumama si Sofia mula sa loob ng sasakyan, at sa kabilang dulo, sinabihan nila sina Coco at Jonah na tumakbo na lang. Gayunpaman, biglang sumugod ang mga kontrabida, at sinabihan ni orchestra si Shinatsu na umikot sa kanila upang mabilis nilang matapos ang mga bagay-bagay. Napagtanto ni Renato na lutol na sila, at ipinaalam niya kay Coco na ang mga kontrabida ay may isang malakas na baril na tinatawag na M2 Browning machine gun na nakakabit sa loob ng kanilang sasakyan, na nagpaisip sa kanya kung ano ang iniisip ng baliw na duo na ito. Sa loob ng sasakyan, inamin ni Shinatsu na nalulungkot siya sa pagbaril sa kanyang minamahal, ngunit natutuwa siya na hindi ito mamamatay ng mag-isa dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Habang sumusugod papalapit sa kanila ang sasakyan ng kalaban, sinimulan ni Renato at ng kanyang kasama na targetin ang kanilang mga makina, ngunit inilihis ni Shinatsu ang sasakyan patagilid at sinimulan silang pasabugan gamit ang machine gun, dahilan para ibagsak nila ang kanilang sasakyan sa isang lawa. Matapos ilabas ang lahat ng bala ng machine gun, biglang nagliyab ang makina ng baliw na duo, kaya tumakbo sila palabas ng sasakyan. Samantala, lumabas sina Jonah at Coco mula sa ilog na kanilang pinagtataguan, ngunit agad silang inatake ng orchestra, kaya gumanti si Jonah ng putok. Habang nagaganap ang putukan, nabaril ang sombrero ni Shinatsu mula sa kanyang ulo, at iminungkahi niyang umatras dahil may hindi magandang nararamdaman, ngunit sinabi ng orchestra na isa lamang siyang tulala. Gayunpaman, nang lumabas siya sa kanyang pinagtataguan, agad siyang pinako sa dibdib ng isang sniper, at nang siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, pinabagsak siya ni Lutz gamit ang isang headshot, mula sa bubong ng isang tore. Nang makita ito, ipinaalam ni Coco sa iba na napatay ni Lutz ang pinuno ng kaaway gamit ang isang long-distance sniper shot gamit ang isang baril na nagngangalang Lepoa Magnum, at tinukoy na ito ay mula sa layong 900 metro. Habang padubog na lumalabas si Shinatsu sa kanyang pinagtataguan, ipinaalam sa kanya ng kasama ni Lutz na si William na inutusan silang umatras, ngunit nagreklamo si Lutz na mayroon pa ring natitirang sundalo ng kaaway, kaya ipinaliwanag ni Lem na nag-iingat siya, at kahit lumabas siya, hindi pa rin ito maglakas loob na barilin siya. Ipinahayag ni Shinatsu na hahabulin niya silang lahat habang naglalakad patungo sa kanyang walang kakampi na lalaki, at agad siyang nakapasok sa linya ng paningin. Ipinaalam ni Coco sa sniper team, ngunit nagatubili si Lutz nang makita niyang isa itong batang babae. Inutusan siya ni William na ilabas ang baril ng babae, kaya pinaputok niya ang machine gun palapit sa kanya, dahilan para matamba ito sa lupa. Pagkatapos ay kumuha si Shinatsu ng isang handgun sa lupa at iniwasan ang mga putok ni Lem at Tojo gamit ang mga akrobatikong galaw sa likuran habang tumatakas sakay ng isang truck.
Dumating ang mga pulis at sinabihan si Coco na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito dahil nakita nila ang buong labanan, ngunit hiniling niya sa lalaking kausap niya na magpakilala dahil hindi ito mukhang ordinaryong pulis. Inaangkin niyang isa siyang ordinaryong mamamayan, at nang tanungin ni Jonah si Coco kung ano ang dapat nilang gawin, sinipa niya ang batang iyon na parang bola ng soccer papunta sa karagatan. Habang tinutokso niya si Coco, bigla nitong itinaas ang kamay para alertuhan ang iba, ngunit sinabi ni Coco na okay lang siya dahil sa tingin niya ay ginagawa lang niya ang all-might pose. Maya-maya, dinala ang taong walang hiya sa interrogation room sa istasyon ng pulisya at binalaan kung paano niya hinarap ang mga bagay-bagay. Nang humingi sila ng patunay na isa siyang opisyal ng Panictic, binigyan niya ang pulis ng pasaporte na nagpapakita na siya ay taga-Amerika at nagpakilala bilang Jerry. Pagkatapos ay sinabihan niya silang tawagin siya sa kanyang palayaw sa larangan, Scarecrow, at hiniling sa pulis na ibigay kay Coco at lahat ng datos tungkol sa putok na naitala ng security camera, ngunit sinabi ng pulis na wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Samantala, si Coco ay nasa opisina ng commander ng pulisya, nagpapasalamat dito sa pagbibigay sa kanya ng pamalit na damit, at ipinaalam niya sa kanya na nakuha niya ang atensyon ng isang mapanganib na Amerikanong opisyal ng Panictic na nagngangalang Scarecrow, ngunit sinabi niya na isa lamang itong Sherlock na gustong maging Sherlock na naghahanap ng pera. Habang papalayo siya, inamin ng commander na mahirap pagtakpan ang insidente ng putukan dahil ilang opisyal ang napatay, at ipinaalam sa kanya na ikinukulong ng ilan sa mga pulis ang kanyang mga bodyguard sa hotel bilang isang uri ng proteksyon. Sa silid ng interogasyon, sinimulang hingi ni Scarecrow ang ebidensya, ngunit tumanggi ang pulis na ibigay ito sa kanya, kaya tumakbo siya palabas ng silid at hinarap si Coco sa pasilyo. Sinuntok niya ito mismo sa mukha, at pinigilan siya ng mga pulis, ngunit sinabi ni Coco na wala siyang oras na dapat sayangin sa mga taong walang kwentang tulad niya bago umalis. Masayang lumalabas siya ng pinto, nagbanta si Coco na puputulan ang kanyang dugo, ngunit sinabi niyang pangalawang banta pa lamang iyon na natanggap niya ng araw na iyon. Dumating si Jonah at ipinaliwanag na pinayagan na nila siyang umalis dahil bago lang siya, kaya niyakap niya ito habang pauwi na sila. Maya-maya ay nakarating sila sa parke, at sinabi ni Coco kay Jonah na napansin niyang mabait ito, hindi tulad ng ibang sundalong nakilala niya, ngunit binalaan siya nito na ang kabaitan niya ay mag-aalangan pa sa kanya bago kalabitin ang gatilyo, at ang mundo ay hindi patas sa isang taong kasing bait niya. Habang naglalakad sila, ipinaalam niya kay Jonah na karamihan sa mga taong gumagamit ng baril ay mga sibilyan, at inamin na ayaw niyang mamatay ang sarili o ang lalaki. Nang gabing iyon, nakilala ni Coco si Shinatsu at pinagbantaan na ipapapatay siya ng kanyang sniper na si Liam kung aatake ito bago niya ito tinanong ng napakahalagang tanong kung bakit hindi siya nagsusuot ng plot armor sa ilalim. Ipinaliwanag niya na tinanggal niya ang mga ito noong isang misyon kasama ang orchestra at biglang gumaling sa pag-aim, kaya ibinunyag ni Coco ang sarili niyang sikreto para makuha ito at inalok na i-recruit siya sa team. Gayunpaman, sinubukan ni Shinatsu na patayin siya, kaya agad siyang binaril ni Rin at ipinaliwanag kay Lutz na kaya niyang barilin ang mga cutie na katulad niya dahil nawala na siya ng mga kasama noon. Habang iniuulat ni Coco ang insidente sa kanyang mga nakatataas, nagtago si Jonah sa sulok at nakinig sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpapahinga ang team sa isang tindahan, at nagpractice si Lutz ng target gamit ang isang floating target kasama ang iba pang mga kasama. Samantala, si Jonah ay nasa sulok at iniisip kung gaano niya kinasusuklaman ang mga armas, at nang dumating si Coco, nagtataka siya kung bakit parang banibighani siya nito tuwing kinakausap siya nito. Dahil nakasuot ito ng nakakatawang sombrero, tinanong ni Jonah kung magsasaka ba siya, ngunit ipinaalala niya sa mga dinwid na nasa gitna sila ng karagatan, at ipinaliwanag na ganoon ang kanyang pananamit para protektahan ang kanyang balat mula sa araw. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sofia sa kanya na gustong makipag-usap sa kanya ng kapitan, kaya ipinaalam niya sa kanila sa telepono na may magdadala ng mas marami pang kargamento mula sa kanilang punong himpilan. Biglang tumunog ang isa pa niyang telepono, pero agad niya itong sinagot. Nagulat siya. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, tinanong ni Sofia kung anong problema, kaya natarante siya at sinabihan itong nauuna nang sumakay ng barko ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay inutusan niya si William na itago si Jonah sa silid at turuan ito ng pag-aaral ng wika. Habang naglalakad sila papunta sa silid, tinanong ni Jonah si William kung bakit biglang natatarante si Coco, ngunit sinabi niya magiging maayos din ang lahat dahil hindi na nila kailangang maghanda para sa labanan sa pagkakataong ito. Samantala, dumating ang kapatid ni Coco na si Casper kasama ang isang pangkat ng mga armadong gwardya, at itinuro ni Sofia na kamukhang kamukha niya ito kahit na hindi sila kambal. Habang nagkakarga ang mga manggagawa ng kargamento, tinanong niya si Coco kung mabebenta ba ang mga missile, ngunit sinabi nitong hindi na problema dahil natanggap na niya ang pera.
Pagkatapos ay tinanong niya si Coco kung bakit siya nasa Africa, kaya ipinaliwanag niya na nagtrabaho siya roon at binanggit ang katotohanan na nahuli siya ng baliw na sakam sa pera, si Scarecrow. Ipinaliwanag niya na tinitiis ng Estados Unidos ang kanyang kalokohan dahil mahusay siya sa pangangalap ng pera para sa kanilang mga operasyon, ngunit binalaan niya ito na mapilit siya dahil isa siyang mapilit na tao na hahabol sa kanya hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan. Kasabay nito, sinabihan ni William si Jonah na isulat ang salitang contradiction ng 3 beses, at habang ginagawa niya ito, ipinaliwanag ni William na ang alamat ay maaaring magpahayag ng mga class iko at moralidad gamit ang ilang mga tauhan at ikinwento sa kanya ang isang kwentong tinatawag na Pike and Shield, na tungkol sa isang negosyante ng armas. Noong unang panahon, tinipon ng negosyante ng armas ang ilang tao at sinabing ang isang pike ay kamangha-mangha dahil kayang tusukin nito ang kahit ano, at ipinagmalaki rin niya na ang kanyang kalasag ay kayang iwasan ang anumang pag-atake. Isa sa mga lalaking nakatingin ay humiling sa kanya na gamitin ang pike na iyon upang tusukin ang kanyang kalasag, at iyon ang nagpahirap sa negosyante. Natuwa si Williams nang tanungin si Jonah kung nagustuhan niya ang kwento, at sinabi niyang medyo interesante lang ito. Sa labas, tinanong ni Coco si Casper kung sino ang kakampi ng dealer na kanilang pinagbebentahan, ngunit sinabi ni Casper na hindi alam ang kanyang mga kakampi, ngunit binalaan niya itong mag-ingat dahil kalaunan ay makakasalubong niya ang isang mapanganib na dealer sa Africa na namamahala ng isang kumpanyang pangkalakal sa China. Sinabi ni Casper na oras na para. Umalis siya, ngunit biglang humingi ng permiso na gumamit ng banyo, kaya pinagalitan siya ni Coco, sinabihan siyang hindi kinakailangang humingi ng permiso para sa lahat ng bagay. Sa silid-aralan, itinuro ni William na mabilis matuto si Jonah sa mga pag-aaral ng wika, ngunit mabilis din siyang lumaktaw sa matematika, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya magaling sa matematika. Nang marinig ito, tumawa si William at inamin na hindi rin siya magaling sa matematika, ngunit sinabi niyang umaasa siyang matututo si Jonah na magbasa ng lahat ng uri ng libro sa lalong madaling panahon dahil matututo siya ng iba't ibang bagay mula sa mga ito. Bigla, nagkagusto si Jonah na gumamit ng banyo, at pinayagan siya ni William na gawin ito. Gayunpaman, dumating si Casper sa pasilyo, at sa sandaling iyon napagtanto ni William na luto na siya. Pagpasok ni Casper sa banyo, nakita niya ang maikling tambak na nauubos na ang kanyang tangke. Habang ginagamit ni Casper ang banyo, sinubukan siyang saksakin ni Jonah, ngunit pinigilan siya ng isang nakamaskarang gwardya, kaya galit niyang sinigaw ang pangalan ni Casper. Walang pakialam na binati siya ni Casper, at hiniling niya sa nakamaskarang gwardya na si Chiquita na pakawalin siya, ngunit binaluktot nito ang kanyang kutsilyo at itinapon ito habang sinasabihan siyang pumili ng mas mahusay na sandata sa susunod. Habang galit na nakatitig sa kanya si Jonah, inamin ni Casper na si Jonah ay may kakayahang makipaglaban na kapantay niya at binanggit kung paano sila nagkakilala 3 buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Jonah ay nasa isang pasilidad sa Africa kung saan ang ibang mga ulila ay sinasanay para sa digmaan, at hiniling ng commander sa kanyang dealer na mag-ayos ng isang pagpupulong para sa kanya kay Casper. Nang dumaan ang mga sundalo upang kunin ang ilang mga ulila para sa digmaan, napansin ni Jonah na ang lalaking namamahala ay may mapanganib na mga mata, kaya't nag-alok siyang pumalit sa kanila, ngunit binugbog siya ng mga sundalo na parang pinyata at kinaladkad palayo ang isang batang babae na nagngangalang Malka. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Jonah na patay na si Malka at nagsimulang umiyak dahil pinagsisihan niya ang katotohanang hindi siya ang napili. Alam niyang pinilit nila siyang maglakad sa isang minahan sa halip na gumamit ng mga sundalo, at sa huli ay pinasabog siya. Kalaunan, sinabihan niya ang isa pang ulilang nagngangalang Maurice na tipunin ang lahat ng iba pa sa kanilang lihim na himpilan at huwag lumabas, kahit ano paman, habang palihim na nagtitipon ng mga armas. Nang dumating ang isang sundalo upang tingnan siya, pinasabog niya ang sundalo hanggang sa mamatay, at ito ang nagpaalerto sa lahat ng sundalo, ngunit pinatay niya ang supply ng kuryente at sinimulang barilin ang mga ito ng paisa-isa. Natagpuan siya ng isa sa mga sundalo, ngunit naiwasan niya ang mga bala ng lalaki at pinatay ito gamit ang isang talon bago nanumpa na ipaghiganti si Malka. Habang sinusubukan ng commander na tumawag ng karagdagang sundalo, sinubukan ng masamang lalaki na magtanong kung ano ang ginagawa niya, ngunit napansin niyang nabaril na siya at napatay. Biglang lumitaw si Jonah sa likuran niya na may dalang baril at tinanong kung sino siya, ngunit inangkin ng lalaki na isa lamang siyang negosyante ng armas at nagmakaawa sa kanya na huwag nang mag-alala. Pagkatapos ay sinabihan niya si Maurice na bantayan ang iba at lumabas ng silid, ngunit bigla siyang nagtago nang maramdaman niya ang aura ng ilang mapanganib na tao na papalapit. Kasabay nito, lumipad ang tear gas papasok sa silid, dahilan para siya ay umubo, at isang Chiquita na nakamaskara ang sumulpat at natamba siya. Di nagtagal, inihatid nila siya kay Casper na nagpakilala bilang isang negosyante ng armas bago.
Tinanong kung sino siya. Dahil tumangging sumagot si Jonah, tinanong siya ni Casper kung sulit ba ang paghihiganti at ipinaalam sa kanya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay ipinanganak sa isang lalagyan at madalas na kailangang magpalit ng pagkakakilanlan habang magkasamang naglalakbay sa buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagkamatay ng commander ay naging pabor sa kanya dahil ang plano niya noon pa man ay hindi ang pagbebenta sa kanila ng mga armas, kundi ang paglusaw sa kanila gamit ang pang-aakit ng mga armas upang lumikha ng daan patungo sa kasaganaan ng bansa. Masaya, inis ni Jonah ito, ngunit pinanatili niya si Jonah na nakakulong sa isang lalagyan ng ilang araw nang walang pagkain o tubig na iniwan siyang mag-isip tungkol sa lahat ng bagay. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Casper sa kanya na pinatay niya ang kanyang mga magulang dahil siya ang nagbenta ng mga armas sa mga lalaking tumatarget sa kanilang nayon. Agad na nagalit si Jonah, ngunit masyado siyang mahina para lumaban, kaya kinuha siya ni Casper bilang isang profesional na bodyguard para sa kanyang kapatid na si Coco. Habang umuusad ang barko, inutusan ni Coco ang lahat na maghanda para sa labanan, ngunit binalaan silang huwag hayaang mahuli sila ng kaaway hanggat hindi sila nasa loob ng saklaw ng pagbaril. Ayaw niyang maniwala na maliit na bangka lang ang gamit ng kalaban, kaya tinanong niya si Tojo kung may iba pa roon. Ipinaalam nito sa kanya na may isa pang bangka na 3 kilometro ang layo at darating sila sa loob ng 1 minuto. Nang marinig ito, nagsimula siyang bumagsak, sinasabing kinakalaban ng kalaban ang maling kontrabida. Ipinahayag ng mga tao sa bangka na hindi sila papatay ng kahit sino kung paihinto niya ang kanyang bangka, ngunit agad na tumanggi si Coco. Pagkatapos ay isinama niya ang kanyang mukha sa mga malalaking plano ni Sofia habang pinupuri ito sa mabilis na paghahanap sa kalaban at ipinaalam sa iba pang miyembro ng koponan na may paparating na helikopter ng kalaban. Habang pinagmamasdan ng mga sasakyan ng kalaban, ipinaalam ni Jonah kay Coco na may isang maliit at mabilis na bangka na papalapit sa kanila mula sa likuran, kaya ipinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Yugo upang hawakan ito at sinabihan si Jonah na huminto hanggang sa sumabog. Ipinaliwanag niya na plano ng mga kaaway na sakupin ang kanilang barko, ngunit hindi niya ito hahayaang mangyari. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Coco na pinapanood niya ang pangalawang sasakyan ng kaaway, na may tag na kaaway 2, at binalaan silang mag-ingat sa mga pambobomba. Habang papalapit ang helikopter, biglang lumitaw si Map sa harap nito dala ang sarili niyang machine gun at pinaputukan ito, at nagulat ang mga kontrabida sa bangka na nagawa na nilang atakihin sila. Gayunpaman, napansin nila ang isang bomba sa tabi nila, at bago pa sila makareact, sinindihan ito ni William na nagliyab sa buong bangka. Nang makita ito, nagulat ang mga sundalong kalaban na sakay ng speedboat, ngunit isa sa kanila, na gumagamit ng binocular, ay nagmungkahing umatras dahil nakita niyang may tumututok sa kanila mula sa kaliwang bahagi gamit ang missile launcher. Sa kasamaang palad para sa kanila, agad na pinaputok ni Yugo ang missile at nawasak sila. Samantala, napansin ni Jonah ang isa sa mga kontrabida na nakabitin ng tuluyan sa lubad, ngunit nag-alangan siyang pasabugan ang ulo nito dahil isa lamang itong batang lalaki. Habang lumilipad ang sirang helikopter palapit kay Coco, sinabihan niya si Lem na patayin ang mga pirata, kaya paulit-ulit niyang pinasabog ang helikopter hanggang sa magkubong ito. Di nagtagal, ipinakita ni Jonah sa iba pang miyembro ng koponan ang batang pirata na nabihag niya at ipinaliwanag na kinailangan niya itong hampasin ng ilang galaw ni John Cena para pakalmayan ito dahil sinuntok siya ng batang lalaki kahit na nailigtas niya ito. Nagtawanan ang lahat dahil dito, at matapos nilang putulin ang mga tali ng bata, pinatalon ni Coco ang bata sa dagat, ipinaalam sa kanya na may malapit na baybayin at naghagis ng isang floater para magamit niya sa pagpunta doon. Habang lumalangoy palayo ang bata, mapaglarong tinawag ng team si Coco na malupit, ngunit sinabi ng babae na mas mabait siya sa araw na iyon at inanunsyo na malapit na silang makarating sa daungan ng South Africa. Samantala, nakipagkita si Scarecrow sa direktor ng isang piling kumpanya ng armas sa China na nagngangalang Chen at inakusahan itong isang mapanlinlang na negosyante ng armas, ngunit sinabi ni Chen na nagbibiro lang siya, kaya nangako siyang tatanungin niya ito tungkol sa koneksyon nito kay Casper bago umalis para sagutin ang isang tawag sa telepono. Pagkatapos umalis ng silid si Scarecrow, sinubukan siyang sundan ng bodyguard ni Chen na si Lo, ngunit pinigilan siya ng maskuladong lalaki ni Scarecrow, kaya't pinagmalupitan niya ang lalaki gamit ang mga Street Fighter combo hanggang sa pigilan siya ni Chen sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang pagpatay sa kanya ay magdudulot lamang ng mga problema. Masayang sinagot ni Scarecrow ang telepono, nakita niya sina Chen at Lo na naglalakad palayo, at sinubukan niyang sundan sila, ngunit tumigil nang makita niyang dinurog na ang kanyang mabangis na hayop. Ipinaalam ni Lo kay Chen na ang kanilang unit ay nasa South Africa na, kaya ipinahayag niya na magtatagumpay siya sa kanyang layunin gustuhin man ni Casper o hindi.
Samantala, isang lalaking nagngangalang Makona ang kumatok sa pinto ng isang doktor na nagngangalang Miami, ngunit ang babaeng walang hiya ay masyadong abala sa pagkanta ng mga pambungad na kanta ng Demon Slayer para buksan ang pinto, kaya pumasok siya at pinagalitan ito dahil sa hindi pagsagot. Pinayuhan niya itong huwag sumama sa plano niyang pag-akyat ng bundok dahil may nakatakda siyang meeting kay Coco, na inaabangan niya buong taon, ngunit bigla itong umiyak at napaungol tungkol sa kung paano siya kailangang pumunta sa mga bundok dahil sa ilang paru-paro. Kasabay nito, tinanong ni Sofia si Coco kung hinahabol pa rin ng Miami ang mga paru-paro, at sinabi niyang malamang dahil isa siyang opisyal sa isang pandaigdigang grupo ng mga paru-paro. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Jonah na makikipagkita sila kay Profesor Miami, isang espesyalista sa robotics na ang mga gawain ay karaniwang nalilihis sa mga gawaing militar. Pagbalik sa silid ni Miami, sinabi niya kay Makona na wala siyang pakialam kung ilapat ng mga tao ang kanyang pananaliksik sa armas at gamitin ito sa pagpatay ng mga tao dahil ang problemang iyon ay maliit lamang kung ikukumpara sa magagandang paru-paro na malapit ng maubos. Ipinaalala niya sa kanya na ang bundok na nasa isip niya ay natatakpan ng nyebe, ngunit sinabihan niya si Jonah na huwag itong alalahanin dahil puno siya ng mga high-tech na kagamitan na magbibigay daan sa kanya upang hanapin ang mga ito. Nang araw na iyon, nakalimutan ni Sofia na isa siyang babae at nagsimulang mag-push up ng mas mabilis kaysa kay Ashton Hall, at nang dumating si Jonah, binigyan niya ito ng kutsilyo para samahan siya sa pagsasanay. Habang sabay silang lumilipad, tinuruan niya ito kung paano gumawa ng mga tumpak na hiwa at sa huli ay napatay ito. Di nagtagal, nakilala ni Coco at ng iba pa ang isang babaeng nagngangalang Mullen, na humingi ng tawad sa ngalan ng Miami, na tumigil sa kanilang pagkikita, ngunit sinabi ni Coco na hindi na niya kailangang humingi ng tawad, kaya ipinaalam niya sa kanya na isang misteryosong lalaking Chino at ang kanyang sekretarya ang madalas na bumibisita sa doktor, ngunit tumatangging magbigay ng anumang detalye ang Miami tungkol sa doktor. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanan na ang Miami ay nangaso ng paru-paro at ibinigay sa kanya ang mga coordinate ng mga lugar ng pangangaso. Pagkatapos, nakilala ni Coco si Jonah at ipinaliwanag na ang gusaling kinaroroonan nila ay isang lugar kung saan ginagawa o muling idinisenyo ang mga armas. Bigla, nakasalubong nila si Curry at ang kanyang dalawang guns, at sinabi niya sa kanya na plano niyang umatras mula sa East at South Africa sa ngayon. Pagdating ni Chen, sinalubong siya ni Coco ng may ngiti at hinikayat itong imbitahan siya para sa hapunan. Pagkatapos, ipinaalam niya kay Lim ang tungkol sa nalalapit nilang date ni Chen at binigyan ito ng isang papel para sa isang espesyal na misyon. Nang gabing iyon, nagmamaneho ang team sakay ng kanilang van, at inanunsyo ni Lim na ang kanilang misyon ay sakupin ang Miami, at dapat nilang lipulin ang sinumang haadlang sa kanila. Habang umaakyat si Miami sa mga bundok, binalaan siya ni Makona na walang mga paro-paro sa unahan, ngunit sinabi niya sa kanya na nasa ibaba ang mga ito at tinanong kung bakit siya may dalang baril, kaya ipinaliwanag niya na para protektahan siya. Samantala, ipinaalam ng ilang armadong lalaki sa kagubatan sa kanilang tinyente, si Lo, na may paparating na mga armadong kaaway, kaya inutusan niya silang tumuon sa pagsakop sa Miami, at nagpasyang patayin ang lahat bilang paghihiganti sa kanyang mga kaibigan na hindi kakampi ni Casper. Sa ibang bahagi ng kagubatan, biglang tinawag ni Jonah ang pangalan ng doktor at pinaputukan ang lugar kung saan nagtatago ang mga sundalong kaaway, kaya nagsimula silang magpaputok pabalik. Pagkatapos ay binunot ni Lo ang kanyang mga baril at binaril ang sarili niyang kasama sa ulo, at nakita ito ni Sofia, kaya nag-flashback sa kanya ang isang lalaking nagpatroma sa kanya noon, na gumagamit ng parehong mga armas. Bigla siyang tumayo at nagsimulang ngumiti sa isang nakakatakot na paraan. Bigla na lang, tumakbo pasulong si Sofia na parang Naruto, at kahit na nalilito ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan, sinuportahan nila siya gamit ang mga putok. Habang binubunot niya ang kanyang sandata, ipinaalam ni Lo sa kanyang mga natitirang tauhan na may paparating na lobo. Samantala, nagsasaya si Coco, kumakain ng masasarap na egg roll kasama si Chen, at ipinaalam din ito kay Chen na ang egg roll ay naglalaman ng hipon na nahuli sa Cape Street. Habang pinupuri niya ang pagkain, ipinangako sa kanya ng Chinese Giga Chat na magugustuhan niya ang panlasa dahil mas marami pang dekalidad na pagkain ang paparating, kaya sinabi niya kay Hugo na masarap sana kung dadalhin niya ang buong team doon balang araw. Inalok nila si Hugo ng pagkain, pero sinabi niyang busog na siya dahil dahan-dahan niyang iniisip na ginagamit ng mga Chino ang mga aso para sa kanilang pagkain. Habang may dala ng alak ang isang waiter sa mesa, ipinaalam sa kanya ni Hugo na dapat umiwas si Coco sa anumang nakalalasing dahil alam niyang lasing ito, at pinagtawanan sila ni Chen dahil dito. Samantala, sinimulang nguyain ni Scarecrow ang kanyang babaeng partner na nagngangalang Shoko dahil sa pagtangkilik sa pagkain sa halip na gawin ang trabaho nito, kaya't hinagisan niya ito ng pagkain sa mukha at sinimulang kulitin ito.
Sa kabundukan, naghahabulan sina Sofia at Lo habang nagpapaputok ng bala, ngunit kalaunan ay nagkasalubong sila, at ipinakilala ni Sofia ang kanyang sarili bilang isang dating major bago tinanong si Lo na ipaliwanag ang kanyang mga kawili-wiling pamamaraan. Gayunpaman, sinabi ni Lo na hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit idinikit ni Sofia ang kanyang ulo sa kanya at nagbanta na isisilid ang kanyang baril sa butas ng kanyang basurahan kung hindi siya magsasalita. Sa ibang lugar, napansin ni Miami ang mga tunog ng putok mula sa malayo, ngunit inakala niyang paputok iyon, at sinabi sa kanya ni Mekona na nagpapakulo ito ng pansit na makakatulong sa kanya na makatulog, kaya nagpasalamat siya dito. Napansin ni Mekona na papalapit na sa kanila ang mga tunog ng labanan, ngunit hindi niya lubos na alam kung saan ito nanggagaling. Hinula ni Miami na ang mga tunog na kanilang naririnig ay si Coco na sumusunod sa kanya, at sinabi niyang maganda na sumasali siya sa mga away kahit saan siya magpunta. Ipinaliwanag ni Mekona na ito ay dahil sa napakamahal na ibinebenta ang kanyang mga armas, ngunit inaangkin ni Miami na walang magandang naidudulot ang paggamit ng mga armas dahil naniniwala siyang nagiging alipin ng mga tao sa mga ito sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga ito. Nang marinig ito, tinanong ni Mekona kung bakit pa rin siya nagtatrabaho sa kumpanya ni Coco at sa kumpanya ni Chen, ngunit sinabi niyang dahil iyon sa hindi siya makatakas dahil binilhan siya ni Chen ng masasarap na pagkain. Bago pa niya maipaliwanag ang nangyari kay Coco, napansin niya na nasobrahan na ang luto ng pansit nito, kaya sinabihan niya itong kunin ang mga ito mula sa apoy. Pagbalik sa restaurant, umiinom ng alak si Coco, at natuwa si Chen na nagkakasiyahan siya, ngunit nag-aalala si Yogo na baka magmukhang baliw ito kung iinom pa siya. Sinabi ni Chen sa kanya na gusto rin niyang uminom kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Casper, ngunit sinabi niyang masamang ideya iyon dahil siya ang tipo ng tao na nilalamon ang lahat sa halip na lasapin ang mga ito, at isiniwalat niya na ang paborito nitong pagkain ay junk food. Pagkatapos ay binanggit niya ang katotohanan na ang kanyang mga nasasakupan sa Central Asia ay nakipagkita kay Casper, at si Scarecrow, na nakikinig sa kabila ng mga insektong itinanim niya, ay natuwa na nagsimula na silang mag-usap ngayong may alak na sila. Binalaan siya ni Shoko na ang pakikinig ay maaaring mapanganib dahil maaaring gumagalaw na ang kanyang pangkat, ngunit sinabi niya na ito ay isang bagay na nahulaan na niya, at balak pa rin niyang patuloy na maghanap ng mga bagay dahil sabik siyang malaman kung paano nagagawa ni Chen na makipagtransaksyon ng armas at magkaroon ng tapat na negosyo ng sabay. Inamin ni Chen na magkaibang klaseng negosyante sina Coco at ang kanyang kapatid at tinanong siya kung ano ang naghihintay sa kanyang negosyo, ngunit sinabi niyang sikreto lang ito. Pagkatapos ay niyaya siya nitong mamasyal kasama niya, ngunit agad siyang tumanggi at hinigop ang lahat ng natitirang alak sa kanyang baso. Pagbalik sa bundok, pinakawalan ni Lo ang sarili mula sa pagkakahawak ni Sofia at sinimulan siyang saktan, ngunit nakaiwas si Sofia at sinubukang barilin siya. Gayunpaman, tumalon si Lo sa ere na parang kapatid na Super Mario at sinipa ang baril mula sa kanyang mga kamay. Habang masaya si Lo na nire-recharge ang kanyang baril, itinuro ni Sofia na ang kanyang mga galaw ay eksaktong katulad ng ginawa ng lalaking Sam Iris sa kanyang unit, ngunit sinabi ni Lo na wala siyang pakialam sa kanyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan ng iba ang labanan, nagawang mahuli ng isa sa mga kalaban si Lutz mismo sa keister, kaya sinabihan siya ni Renato na mas mag-focus upang hindi siya magalit dahil sa bala o missile. Habang gumagapang sa lupa, ipinaalam ni Joe na kay Lem na ang kalaban ay nabibitag ng bala dahil, hindi tulad ng kanilang babaeng amo, baguhan pa lamang sila pagdating sa pakikipaglaban sa kabundukan. Pagkatapos ay iminungkahi niya na itigil na nila ang pagpapaputok at magpanggap na patay para malantad ang kanilang mga sarili at hayaan silang pasabugan ni Lem, at naisip ni Lem na magandang ideya iyon. Tulad ng hinulaang ni Jonah, nagsimulang lumabas ang mga sundalong kalaban. Mula sa kanilang mga pinagtataguan ng tumigil ang pagpapaputok ng koponan, kaya isa-isa silang pinaputukan ni Lem. Pagbalik sa hotel, nasa banyo si Shoko, ngunit biglang dumating si Coco at ginulat siya nang sabihin ang kanyang codename. Pagkatapos ay tumalon siya papasok at binigyan ito ng mensahe para iparating sa kanyang mga kasamahan. Pagbalik sa kabundukan, pinatay ni Lane ang ilan pang tauhan ni Lo, kaya nagalit siya at sinimulang pasabugan si Sofia, ngunit biglang naging sobrang instinct si Sofia, iniwasan ang bawat bala bago sinaksak ang kaliwang braso nito. Sinubukan ni Lo na magkarga muli ng bala gamit ang kanyang kanang braso, ngunit pinutol ni Sofia ang kanyang supot ng supply at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa pagiging mahina. Nang magsimulang mawala ng kontrol ang kanyang isipan, dumating si Lane at ipinaalam sa kanya na aalis na sila para mag-focus sa kanilang misyon dahil nawasak na nila ang kanyang koponan. Gayunpaman, sinabi ni Sofia sa kanya na alam ni Lo ang kanyang nakaraan, kaya iminungkahi niya na dukutin at pahirapan siya, ngunit sinabi ni Sofia na sayang lang ito dahil ang hitsura ni Lo ay katulad pa rin ng dati.
Habang papalayo si Sofia, ipinakilala ni Lo ang sarili sa kanya at idineklara na siya ang papatay sa kanya. Sa restaurant, ipinaliwanag ni Scarecrow kay Shoko na gusto niyang patunayan na si Chen ang may pananagutan sa pagpatay sa libu-libong tao, ngunit iminungkahi ni Shoko na itoon na lang ang pansin kay Coco dahil magbibigay daan ito sa kanya na magnakaw ng pera. Nang sandaling iyon, parehong nakatanggap ng mga tawag sa telepono sina Coco at Chen, na nagpaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon sa mga bundok kaya tinapos nila ang kanilang date. Inutusan ng gwardya ni Chen ang kanyang mga sniper sa labas na patayin si Coco pati na rin sina Scarecrow at Shoko, at nagsimulang mag-alala si Hugo, ngunit tiniyak sa kanya ni Coco na aalis silang ligtas at sabay silang lumipad sakay ng isang helicopter. Sa kabundukan, nanguhuli ng paru-paro si Miami nang makita niya si Jonah at ang iba pa, at napagtanto niya na si Jonah ay isang bagong recruit kaya nagsimula siyang magtanong dito tungkol sa kanyang sarili. Maya-maya, magkasamang umalis ang team sa Africa at dumating sa England. Doon, sinubukan ni Jonah na makapasok sa paliparan, ngunit tumunog ang mga metal detector, kaya ipinaliwanag ni Coco at ng iba pa sa mga awtoridad na may bala siya sa loob dahil sa pinsala mula sa digmaan. Habang naglalakad sila, tinanong ni Lem kung bakit hindi niya tinatanggal ang bala sa pamamagitan ng operasyon, kaya ipinaliwanag niya na natatakot siyang magpabakuna sa ospital, at ito ay nagpahina sa lahat sa hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang team sa isang training facility kung saan binigyan ni Sofia si Lutz ng isang high-pressure gas gun na nagpapaputok ng paintball at ipinaalam sa kanya na masakit ang bala, ngunit sinabi niya na alam na niya ang tungkol dito. Nang tanungin niya kung nagsasanay siya gamit ito, galit na kinumpirma ni Lem na ginagamit niya ito habang binabanggit ang katotohanang tinamaan siya ng putok ng kalaban noong nakaraang labanan. Ipinaliwanag ni Lem na lalaban siya para sa isang watawat kasama si Jonah sa kabundukan, at kung sino ang unang makakuha ng watawat ang siyang mananalo, ngunit tumanggi si Jonah dahil ayaw niyang saktan si Lutz. Gayunpaman, pinatamis ni Coco ang kasunduan sa pamamagitan ng pangakong bibigyan siya ng 15 puntos sa bawat pagkakataong tatamaan niya si Lutz at 30 puntos kung siya ang unang makakakuha ng watawat. Pagkatapos ay masayang inalok siya ng babae na bigyan siya ng espesyal na meal ticket sa bawat 50 puntos na makukuha, ngunit nagsimulang magkamali ang utak ng hanggal dahil masyadong mahirap para sa kanya ang kalkulasyon. Nang makita ito, ipinaalala ni Lem kay Jonah na nirerespeto ng lahat ang kanyang husay sa pagbaril at sinabing kailangan lang niyang maglakad ng may kahusayan sa mga bundok. Masayang nagsimula ang operasyon, naglalakad si Lot sa kagubatan, nagrereklamo kung paano nila sinisira ang kanyang oras sa pagguning gamit ang ehersisyong ito. Ngunit minamasdan siya ni Jonah mula sa mga palumpong at nagulat siya na napakaraming bakante ang kanyang mga kalaban. Inisip ni Lutz na isa siyang mapanlinlang na sniper dahil hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo kapag nakikipag-ugnayan sa isang babae. Hanggang kamakailan lamang, ang kanyang kasanayan sa pag-snipe ay ginagamit lamang laban sa mga tulisan na may baril na nakatutok sa mga bihag na terorista gamit ang kanilang daliri sa switch ng bomba. Iniisip niya kung kaya niya bang kalabitin ang gatilyo kung may isa pang babaeng tulad ni Chinotso na sumulpot at muling iistorbo si Coco. Ngunit naputol ang kanyang brainstorming session nang mahuli siya ng maliit na assassin gamit ang isang paintball sa mismong cake niya. Ikinagalit ito ni Lutz, kaya hinabol niya si Jonah, paulit-ulit na pinaulanan ng paintball, ngunit tumawa si Jonah habang tumatakbo palayo. Nang akala ni Lutz na naabutan na niya ito, natisod siya sa isang patpat at nasabit sa bitag ng lubad ni Jonah, kaya naman napatay siya ni Jonah. Pagkatapos, pinagtawanan ng lahat si Lutz habang binibilang ang libu-libong paintball shot na ipinasa sa kanya ni Jonah, kaya nangako siyang seseryosohin ang pagsasanay sa susunod. Kinabukasan, ginising ni Coco si Sofia at sinabihan itong kailangan nilang dumalo sa isang pagpupulong sa embahada ng Country B sa London, kung saan nagtitipon ng Unmanned Aerial Vehicle Supply Committee. Sa pulong, isang lalaking naka-shades ang nag-anunsyo na ang komite ay nakatuon sa pagpapakilala ng mga unmanned aerial vehicle sa armadong puwersa ng air ng Country B, at habang sumisigaw ito, bumulong si Tojo kay Coco na si Amelia, isang dating aktres at aktibong dealer ng armas, ay bahagi ng kanilang kakumpetensya. Napansin ni Amelia si Coco sa silid at agad siyang nagmadaling bumati dito bago niya ito hiniling na maging mahinahon. Maya-maya, niyayakap ni Coco si Jonah sa tabi ng ilog, at sinabi niya rito na matindi ang kanilang kakumpetensya sa pagkakataong ito dahil napagkasunduan na ang kasunduan pagdating niya, at mabilis si Amelia sa paghawak ng kanyang mga kamay. Nagulat si Jonah na babae pala ito, kaya ipinaalam ni Coco sa kanya na isa itong gwapong kapantay ni Angela White, na ginagamit ang kanyang mga alindog para makahikayat ng mga matatandang elite ng militar na bumili mula sa kanya.
Dati siyang isang sikat na tao na nakapag-asawa ng isang mayamang lalaki, ngunit namatay ito, na iniwan sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan, at ginamit niya ng husto ang kanyang mana at mga koneksyon na may kaugnayan sa armas. Nang tanungin ni Jonah si Coco kung ano ang gusto niyang ibenta sa pagkakataong ito, sinabi niyang mga unmanned aerial vehicle ito, na mga eroplanong kontrolado ng radyo na may radar, na ginagamit para sa pagmamanman at pagmamanman. Ligtas ang mga ito dahil walang namamatay kapag nabaril ang isa, at maaari silang gamitin sa labanan kapag may dala silang mga armas. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito kay Jonah, ipinaalam niya rito na trabaho niya ang pagbebenta ng mga ito, ngunit bigla silang nakasalubong ni Shoko. Ipinaliwanag niya kay Coco na kung itutuloy ng mga Amerikano ang kanyang ideya at ibebenta ang mga unmanned aerial vehicles sa bansang A sa gitnang silangan, sa kondisyon na dapat nilang mapayapang lutisin ang kanilang mga problemang sibil, ang kalapit na bansang B ay mag-aalsa ng matinding galit, at kailangan din nilang mag-alok na ibenta ang ilan sa bansang B. Gayunpaman, inaangkin ni Coco na ang merkado ng mga unmanned aerial vehicle ay mas lalong magiging mainit kaysa dati at ikinatuwa niya ito nang ibigay sa kanya ang isang mamahaling diamante. Habang hinahangaan ni Shoko ang diamante, inutusan siya ni Coco na bantayan ang mga Amerikano upang hindi sila lumayo sa kanilang relasyon. At kahit alam ni Shoko na ginagamit siya ni Coco, pumayag siya dahil sa regalo. Maya-maya, nakasakay na si Coco sa kotse kasama ang iba pa, at sinabihan niya ang driver na si Hugo, na pumunta sa mga hotel na tinutuluyan ng mga mayayamang tao ng Country B. Habang palaipat-lipat sila ng hotel, paulit-ulit na ipinaalam kay Coco na wala na ang mga mayayamang tao na hinahanap niya dahil kumampi na sila sa ibang grupo. Nagsimula ng mabaliw si Coco, ngunit nagpasya siyang pumunta sa isang huling mayayamang tao na nagngangalang Colonel Marty mula sa hukbo ng Country B dahil ilang beses na itong nagtrabaho kasama niya. Tuwang-tuwa nang dumating sila, ipinaalam ng koronel kay Coco na dinalaw din siya ng kanyang karibal, ngunit hindi ito nagdesisyon, kaya nagpasalamat siya rito. Napagpasyahan niya na sinusubukan ng babae na tapusin agad si Coco dahil natatakot ito sa kanyang husay, at ipinaalam dito na may isang pahayagan sa Italia ang naglabas ng kanyang mga plano. Kinabukasan, tinawagan ni Coco si Shoko at ipinaalam dito na natalo siya sa kampanya sa pagbebenta dahil plano niyang ipadala ang mga mandaragit sa bansang B sa pamamagitan ng Italia upang maiwasan ang pag-udyok sa bansang A, ngunit nalaman ng mass media sa Italia ang kanyang mga plano. Habang nakikinig si Emilia at ang kanyang mga alipors, sinabi ni Coco na siya at ang kanyang grupo ay otres sa laro, kaya ngumiti si Emilia at sinabi sa kanyang gwardya na alam niyang nagsisinungaling si Coco sa mga tawag niya sa telepono na kanilang pinag-uusapan nitong mga nakaraang araw. Habang nakatitig sa larawan ni Coco at Shoko, sinabi ni Emilia na nagpaplano si Coco ng isang malaking pag-atake para sirain ang kanyang mga alyansa, kaya nagpasya siyang ipaalala sa mga ehekutibo mula sa bansang B na huwag magbago ng kanilang isip anuman ang mangyari. Kalaunan, dumating si Lot sa silid ni Coco, kasama si William, at ipinaalam sa kanya na itinigil ng bansang S ang kampanyang plano ng Amerika na may ideyang katulad ng sa kanya, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil mayroon siyang mas malaking plano na paparating. Nang gabing iyon, nakikipagkita si Colonel Marty kay Emilia nang biglang dumating ang kanyang gwardya dala ang balita na bibili ang mga Aleman ng mga armas mula sa mga Amerikano, kaya sinamahan niya ito upang makipagkasundo kay Coco. Habang naglalakad si Emilia papunta sa pinto, ipinaalam sa kanya ng isa pa niyang kasamahan na bibili si Coco ng lahat ng kanyang mga inventaryo, kaya tinawagan niya si Coco para mag-schedule ng isang pagpupulong kasama siya. Maya-maya ay nakarating sila sa kanilang lugar ng pagkikita, at pamwesto bilang sniper si Lots habang isiniwalat ni Coco na naunawaan niya ang mga kasinungalingan ni Emilia mula pa sa simula dahil hindi talaga alam ng aktres ang mga paninda na ibinebenta niya. Sinabi ni Emilia na actress siya sa kampanya ng pagbebenta, at habang pinag-uusapan nila ang negosyo, inatake ni Sofia ang especially iyan ni Emilia, at binigyan ni Coco ang kanyang mga tauhan ng hudyat na sirain ang mga armas ng sniper ng kalaban. Pagkatapos noon, tiniyak ni Coco kay Emilia na hindi papatay ang kanyang mga tauhan at inalok siya ng 5% ng shares bago umalis sakay ng kanyang kotse. Pagkalipas ng ilang araw, nagsasaya si Jonah sa dalampasigan kasama ang iba pa, at napansin niya na laging nakangiti si Coco para itago ang lahat ng tunay niyang nararamdaman. Habang inaabot niya ang baterya, nagpasalamat siya at inilagay ito sa kanyang laptop, ngunit naramdaman niya na mapanganib siyang tumatakbo ng buong bilis pababa ng isang Dallas disc. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang magpatuloy sa paglalaro kasama ang iba at nangakong sasamahan siya kapag tapos na siya, kaya ipinagpatuloy ni Jonah ang kanyang water wrestling match kay William. Habang inihahagis siya ni William sa ere, lumapag siya sa kabilang bahagi ng tubig kung saan nagpapalamig sina Lots at Renato, kaya nagpa siya silang gawin siyang bagong beach ball.
Nang makita ito, ngumiti si Coco at sinabing ang cute ni Jonah, ngunit nang tawagin siya ni Sofia para sumama sa kanila, sinabi niyang may trabaho pa siyang dapat gawin. Pagkatapos ay inihagis ni Hugo si Jonah pataas sa kalangitan, kung saan malinaw niyang nakita ang mabounce na mansanas ni Coco. Di nagtagal, nagsimulang magiyakan si Tojo tungkol sa kung paano si Sofia ay may mga plot na kasing laki ng Victoria Cakes, ngunit binalaan siya ni Lutz na bubunutin niya ang mga mata ng mga ito kung mahuhuli niya silang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, naunahan siya ni Tojo habang nagpaplanong gamitin ang kanyang pinakamahuhusay na taktika ni Reese laban sa kanya, ngunit nakita niyang natalo na sila ni Renato. Biglang minasahe ni Renato ang mga balikat niya, at ginawa niya ang isa sa mga nangungunang galaw sa Virgin Playbook sa pamamagitan ng paghawak sa isa sa mga plano niya habang nagkukunwaring aksidente ang nangyari. Ngunit nag-beast mode si Sofia at inihagis siya palayo gamit ang isang sipa ni Liu Kang habang sinasabi sa kanya na ang mga melon niya ay para lamang kay Coco. Napansin ng ibang mga gooners na nilalamig siya, kaya nagsimula silang mataranta at humingi ng tulong sa doktor. Samantala, lumalangoy si Jonah sa ibang bahagi ng pool, ngunit binalaan siya ni Coco na maaari siyang maanod hanggang sa Italia sa ganitong bilis, at doon niya napagtanto na malayo na pala ang nalalangoy niya mula sa iba. Dahil kay Happy, pinayuhan niya itong huwag maliitin ang karagatan at nagsimulang lumangoy sa ilalim niya habang sinasabing pag-aari niya ito. Nang gabing iyon, nag-aaral si Jonah, ngunit nagsimulang kumuulo ang kanyang sikmura, kaya sinabihan siya ng kanyang tutor na si Mao na maghintay pa ng 30 minuto dahil oras na ng pagkain pagkatapos ng agham. Binanggit ni Mao na nakakatulog ang kanyang mga anak kung kakain sila kaagad pagkatapos maglaro, at nagulat si Jonah na may pamilya na siya, kaya ipinaalam niya kay Jonah na mayroon siyang asawa, anak na babae, at anak na lalaki sa kanilang bayan. Habang ipinapakita niya kay Jonah ang kanilang larawan, sinabi niya kay Jonah na mas bata sila sa kanya, at ngumiti siya dahil kasing pangit lang sila ni Mao. Gayunpaman, nang banggitin niya na mas kamukha nila ang kanilang ina, natamba si Mao sa gulat at sinabi sa kanya na isa lang ang mayroon siya sa unit na may pamilya dahil mas maraming beses ng kasal at diborsyado si Lem kaysa kay Larry King. Nagulat si Jonah na napakaraming naaabuso si Liam kahit na mukha siyang isang ogre na patay na ang utak, ngunit sinabi ni Mao na iisa lang talaga ang babaeng palagi niyang hinihiwalayan, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Chichita, dahil pareho silang nagsilbing bantay ng ama ni Coco na si Floyd. Nagulat si Jonah dito, kaya sinabi ni Mao sa kanya na lahat silang 10 ay may kanya-kanyang kakaibang nakaraan, at nangako sa kanya na makikita niya mismo sa takdang panahon. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang lektura, ngunit binago ni Jonah ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong uri siya ng sundalo, kaya isiniwalat niya na isa lamang siyang ordinaryong sundalo at hindi isang piling tao tulad ni Rim. Kabilang siya sa unit ng artillery at nagpaputok ng baril para maipasok ni Big Jonah ang kanyang ulo sa loob, ngunit sa kabutihang palad, mapayapa ang kanyang bansa, kaya ginagamit lamang nila ang mga ito sa mga pagsasanay at hindi sa aktwal na labanan. Inamin ni Jonah na siya ay mapalad, at inamin niya na siya nga, ngunit itinuro na ang mga sundalo ay maaaring mamatay kahit sa mga pagsasanay, at naranasan niya mismo ito nang mamatay ang kanyang kasamahan sa isang aksidente, na humantong sa kanyang pagkatanggal sa serbisyo. Noong naglilibot siya sa Asia, dumating si Coco at mabait siyang kinuha, at nahihiya siyang sabihin sa kanyang pamilya na isa na siyang bodyguard ngayon, kaya nagsinungaling siya sa kanila na nirecruit siya para sumali sa Justice League. Bilang dagdag na tala, ipinaalam niya kay Jonah na ang pagtatrabaho para kay Coco ay 3 beses ang sahod kaysa sa pagtatrabaho para sa hukbo. Di nagtagal pagkatapos niyang sumali sa unit, sinabi niya kay Coco ang tungkol sa mga kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang pamilya, at sinabi sa kanya ng pamilya na mabuti iyon dahil ang kanilang trabaho ay talagang masama bago siya pinayuhan na ipagmalaki ang kanyang mga kasama. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono, at nang sagutin niya ang tawag, ipinaalam sa kanya ni Coco na oras na ng hapunan, kaya napagtanto niya na pinipilit lang pala siya ni Jonah na kausapin si Stahl para sa oras. Nang gabing iyon, nagtipon ng team sa meeting room, at inabot sa kanila ni Coco ang isang dokumentong tinutukoy niya bilang air delivery, kaya nagreklamo si Lem na hindi siya naging magaling sa pagpapalipad ng mga bagay. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Coco na lagpasan ang kanyang limitasyon at nangako sa kanila na hindi sayang ang paparating na paglipad. Habang naghahanda ang eroplano para umalis, ipinaalam sa kanya ng mga nakatataas kay Coco na maghahatid sila ng ilang mahahalagang doktor bukod pa sa kanilang orihinal na kargamento, ngunit ito ang ikinatuwa niya, kaya't ibinaba niya ang tawag at nagsimulang mag-crash fly. Pagkatapos, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Rivier na nagpasalamat sa kanya sa paghahatid sa kanila, ngunit ipinaalam niya sa kanya at sa iba pang mga doktor na ituturing silang kargamento sa halip na pasahero. Sinabi ng mga doktor na ayos lang sa kanila, kaya inutusan sila ni Rivier na maghanda para sa biyahe.
Habang paalis ang mga doktor, nagsimulang maglaro ang mga crow, kaya sinigawan sila ni Coco na magpatuloy na rin. Habang papaalis ang eroplano, hinangaan ni Jonah ang tanawin mula sa bintana, ngunit isang babaeng nagngangalang Maggie ang nagsimula ng kaunting kwentuhan sa kanya. Sa control room, natuwa si Coco na maayos ang lahat, at tinawagan niya si Jonah para salubungin siya. Pagdating niya, ipinakita niya sa kanya ang isang mas kahangahangang tanawin ng mundo sa ibaba, at lubos siyang nabighani rito. Samantala, ikinwento ni Riviere sa iba ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Balrog, na pinuno ng isang grupo ng milisya na tinatawag na Balkan Dragons at nakagawa ng iba't ibang karumal-dumal na krimen. Binalaan ni Riviere ang mga doktor na maaaring maging magulo ang mga bagay-bagay kung magdesisyon siyang pumunta, ngunit pinayuhan niya silang manatiling matatag at magtuon sa kanilang trabaho sa pagliligtas ng mga buhay. Di nagtagal pagkatapos, lumapag ang eroplano sa base ng hukbo at sinabi ni Coco kay Mao na aalis sila kaagad pagkatapos matapos ang negosyo dahil nakakaramdam siya ng masamang aura mula sa lugar na iyon. Nang sandaling iyon, dumating ang general na si Balrog at hiniling sa kanya na ilabas ang lahat ng mga doktor na palihim niyang dinadala, ngunit sinabi ni Coco na wala siyang anumang kargamento na maipapakita sa kanya dahil isa lamang itong tagalabas at hindi niya kliyente. Bigla, pinalibutan ng mga sundalo si Coco ng mga baril, at sinabi ni Balrog na papatayin niya ang mga doktor sa harap ng kamera, kaya binalaan niya ito. Na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Nang makita ito, lumabas si Riviere ng eroplano at ipinaliwanag kay Balrog na siya ang nag-utos kay Coco na dalhin siya roon, ngunit binaril ni Balrog ang braso nito. Tinawag niya itong kaaway dahil sa pagtrato sa mga taong binabaril niya, ngunit nang tangkain niya itong patayin, pinigilan siya ni Lem at Natomba ang isa sa kanyang mga gwardya. Nang tanungin ni Lem si Coco kung ano ang susunod nilang gagawin, inutusan niya ang kanyang koponan na lipulin ang grupong milisya ng Balkan Dragons, kaya nagpaputok sila. Lahat ng miyembro ng team ay nagsimulang magsalubong ng mga bangkay sa kaliwa, kanan, at gitna, at napansin ni Maggie ang putukan sa labas, kaya nagsimula siyang magpanik. Sakto lang, dumating ang midget na si Rambo, si Jonah, na may dalang malaking baril at sinimulang paputokin din ang kalaban. Nagsimulang kumilos ang buong team na parang mga manlalaro ng Call of Duty na naka-steroids, nagpapaputok ng sunod-sunod na bala na sum-aire sa maraming sundalo, at napilitan si Balrog na magtago sa likod ng isang kotse. Habang nagpapatuloy ang labanan, inutusan ng kapitan ng hukbo ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng base na huwag lumabas at nagmakaawa kay Coco na patigilan ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya sinagot nito. Biglang lumabas si Balrog mula sa kanyang pinagtataguan at sinubukang barilin si Coco, ngunit pinaputok ni Mao ang baril mula sa kanyang kamay at binaril ito sa braso. Habang nakamasid si Riviere mula sa lupa, biglang lumitaw ang isang sugatang Balrog. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga sundalo nang may galit sa kanilang mga mata. Inisip ng ilan sa mga sundalo na sila ay tuso, habang nagkakampo sila sa bush tulad ni Yuta sa loob ng kanilang van, ngunit binaril silang lahat ni Sofia at sinimulang paputukan ang mga sundalong nasa harap niya. Pinilit ni Balrog si Riviere na pumasok sa kanyang sasakyan, at nakita ito ni Jonah, kaya sinubukan niya itong barilin, ngunit sinabihan siya ni Coco na huwag barilin. Habang papalayo si Balrog, hindi itinutok ni Jonah ang baril sa kanya, at sumumpa siyang pupuksain niya si Coco dahil sa pagsira sa kanyang mga plano. Iniulat ng lahat sa koponan na naalis na nila ang lahat ng mga sundalong kalaban, at nang tanungin ni Coco kung mayroon silang anumang pinsala, kinumpirma ni Lem na walang nasaktan. Sa wakas ay ibinaba ni Jonah ang baril, at nakita niyang aktibo pa rin ang kamera ni Balrog sa lupa, kaya't nagmarcha siya patungo dito at sinira ito. Di nagtagal pagkatapos, ang kapitan ng hukbo na si John ay nagsimulang matarante dahil sa gulo na ginawa ni Coco sa kanyang base, kaya ipinaliwanag niya na iba sana ang nangyari kung kumilos lang ng normal si Balrog. Gayunpaman, tinanong ni Lutz kung paano sila aalis ng bansa dahil tiyak na aatakihin sila ng mga kaaway kapag nasa himpapawid na sila, at iminungkahi ni Lem na dumaan sa lupa, ngunit sinabi ni Coco na imposible ito dahil sa kanilang kargamento. Nababahala pa rin si Jonah sa katotohanang napalampas niya ang isang malinaw na pagkakataon na ipadala si Balrog sa kabilang buhay, kaya tinanong niya si Coco kung bakit hindi siya nito hinayaang barilin. Tinapik siya ni Coco sa ulo at sinabing hindi karapat-dapat mamatay ang taong iyon sa mga kamay nito dahil naniniwala siyang ang talas ng espada ng isang kabalyero ay nagbabago batay sa kung ano ang pinapatay nito. Pagkatapos ay ipinangako niya kay Coco na hindi niya hahayaang maging isang walang kwenta at mapurol na talam ito, ngunit nagreklamo si Jonah na gumagamit siya ng napakaraming metapora, kaya nangako siyang maiintindihan din niya ito balang araw at isiniwalat na sinasadya niya itong pakawalan.
Masayang sumama si Coco sa iba, tinanong ni Sofia kung anong uri ng mga armas laban sa himpapawid ang mayroon ang kanilang mga kaaway, at ipinaalam sa kanya ni Tojo na mayroon silang mga ticket launcher at mga baril laban sa sasakyang panghimpapawid. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lutz na gumamit sila ng mga flare, ngunit sinabi ni Renato na isang kalokohan ang ideyang iyon dahil mag-iingat pa rin sila pagkatapos silang barilin. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mao na gumamit ng ilang malalaking baril sa larangan upang sirain ang kanilang missile launcher pad, at nagpa siya si Coco na sundin ang kanyang plano. Pagkatapos ay inalok niya sa kapitan ng 5 Bitcoin para gamitin ang mga field gun at nangakong aalis sa susunod na 10 minuto, kaya pumayag siya na gamitin niya ang mga ito. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya si Yugo na ayusin ang mga piloto at inutusan ang iba na sundin ang mga tagubilin ni Mao habang tinutulungan siyang iset up ang mga field gun. Habang inaayos ni Mao at ng iba pa ang mga baril, pumasok si Coco sa eroplano at ipinaalam kay Maggie na ang punong doktor, si Riviere, ay binaril at dinukot. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi ni Coco na walang dapat ihingi ng paumanhin dahil sila ni Baldrag ang tunay na abnormalidad, at pagkatapos ay binigyan ng isang bayani ng helmet upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kaguluhan na magaganap. Samantala, inutusan ng maalat na hanggal na si Baldrag ang kanyang mga tauhan na pabagsakin ang eroplano ni Coco. Agad itong lumipad at nagbanta na pahihirapan sila sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na manood ng Boruto kung mabibigo sila. Nang makita ito, sinabi ni Riviere na nagulat siya na may sino man ang papayag na sumunod sa isang walang muwang na taunan, ngunit isiniwalat ni Baldrag na balak niya itong patayin matapos pilitin siyang gumawa ng isang video kung saan nagmakaawa siya sa mundo na iligtas siya. Habang papaalis ang eroplano ni Coco, pinaputukan sila ng mga sundalong kaaway, ngunit muntik na itong tumama sa target at sumabog sa himpapawid, na nagdulot ng pagyanig na ikinatakot ng lahat ng nasa eroplano. Nang magpaputok sila ng pangalawang beses ng mga missile, inutusan ni Coco si Mao na magpaputok ng mga field gun, at nang magawa niya ito, winasak ng mga bala ang mga missile sa himpapawid. Pagkatapos ay inutusan niya si Mao na huwag nang hayaang magpaputok muli ang kaaway, kaya sinabihan niya ang iba na takpan ang kanilang mga tainga at nagpaputok ng missile, na sumabog sa himpapawid at napatay ang kalaban. Habang nagdiriwang ang lahat, pinuri ni Coco ang mga kasanayan ni Mao ngunit binalaan niya silang huwag magbawas ng kanilang bantay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Scarecrow at ipinaalam dito na natagpuan na niya si Baldrag, at ito ang ikinatuwa niya dahil alam niyang malaki ang gantimpalang pera para sa pagdadala sa kanya rito. Nang tanungin niya kung nasaan siya, sinabi ni Coco na sasabihin lamang niya sa kanya sa halagang 5 milyong dolyar, at nang tumanggi siya, tinapos na niya ang tawag. Pagkatapos, tinawagan niya si Shoko at inalok ito ng parehong kasunduan, at agad naman itong tinanggap. Nang gabing iyon, lumapag ang eroplano ni Coco at ang iba pa sa refugee camp, at nagpasalamat si Maggie sa kanya para sa lahat. Gayunpaman, sinabi ni Coco na hindi pa kumpleto ang kanilang trabaho dahil hiniling sa kanila na ihatid ang lahat ng 10 doktor doon, at ipinangako niya sa kanya na ibabalik nila si Revere. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ng isang tao sa punong tanggapan na sinusubaybayan nila ang mga galaw ni Baldrag at tiniyak sa kanya na ang perang gantimpala para sa programang Baldrag ay kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hiniling lang ni Scarecrow sa United States Marines na kumilos, kaya sinabi niya kay Lame na oras na ng pangangaso. Pinili ni Lame sina William at Mao upang maging mga kasama niya sa pangangaso, at sabay silang umalis. Di nagtagal, dumating ang mga puwersa ni Baldrag sa lugar kung saan nagtatago ang tatlong mangangaso, kaya nagpagana si Lame ng ilang bomba, na nagpasabog sa mga sasakyan mula sa Riles, na nagbigay daan sa dalawa pang iba na pabagsakin ang mga ito. Habang sinusubukang alamin ni Baldrag at ng kanyang mga bodyguard kung ano ang nangyayari, binaril ni Lame ang mga bodyguard at ipinaalam kay Coco na nakuha na niya si Baldrag at ang punong doktor. Nang sabihin niya sa iba pang mga doktor, nagsimula silang magdiwang, at tinawagan siya ni Scarecrow ng galit upang magmakaawa na gawin niya ang 5 milyong dolyar na kasunduan sa kanya. Matapos pumayag ang babae, tinapos niya ang tawag at nanumpa na ikulong siya isang araw bago ipadala ang kanyang mga tauhan para sunduin si Baldrag. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng pulong si Coco kasama hanggang kung saan ipinaalam niya sa kanila na magbebenta sila ng 3 truck na puno ng baril sa lokal na mafia, at karaniwan niyang pipiliin ang ganoong kababang sweldo na trabaho, ngunit mayroon silang malaking transaksyon sa pagbebenta ng mga missile na paparating sa isang linggo. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanilang gawain ay bantayan ang kargamento at ang lugar ng transaksyon, at binalaan sila na huwag pukawin ang mga kliyente dahil medyo naiinis sila. Gayunpaman, napansin niyang lumalayo si Sofia, kaya tumalon siya sa harap nito at nagtanong kung ano ang nangyayari.
Humingi ng paumanhin si Sofia sa pagiging malayo, ngunit naiisip pa rin niya ang mga nakaraang araw niya sa hukbo nang ang kanyang mga kasama ay nalipol sa harap niya ng isang mababang uri na Jason Statham. Nang gabing iyon, tumalon siya mula sa kama pagkatapos ng bangungot na ito at kinuha ang kanyang punyal. Ilang taon na ang nakalilipas, umuwi si Sofia matapos mawala ang lahat ng kanyang mga kasama, at ginugulo siya ng kanilang pagkamatay habang nagtatrabaho siya para sa inquiry board. Gayunpaman, isang araw, sumulpot si Coco sa kanyang opisina at pinuna siya dahil sa pagkamit ng mataas na ranggo sa militar sa kabila ng kanyang murang edad, ngunit nagtaka si Sofia kung paano niya ito natagpuan at alam ang lahat ng kanyang mga detalye. Pagkatapos ay itinuro ni Coco na ang kanyang lolo ay lumaban at nakaligtas noong digmaang taglamig at digmaang pagpapatuloy bilang tenyente general, at ang iba pa sa kanyang pamilya ay pawang mga mataas na ranggong tauhan ng militar. Kaya tinanong ni Sofia kung sino siya. Sa halip na sagutin ang tanong, sinimulang pag-usapan ni Coco ang lahat ng pangako ng magandang buhay na ibinigay sa kanya ng mga magulang ni Sofia, bago siya inalok ng pagkakataong sumama sa kanya, na sinasabing matutuklasan niya ang lahat ng mga sekreto ng mundo kung gagawin niya iyon. Sa kasalukuyan, naligo, nagbihis, at binati si Coco bago umalis. Samantala, isang grupo ng mga armadong gago na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Dominic ang pumatay ng isang grupo ng mga tao sa isang gusali habang ipinagmamalaki kung ilang bangkay ang kanilang nahuli. Habang naglalakad sila palabas, sinabihan ni Dominic ang kanyang kasamahang babae na si Lilian na sundan siya at binalaan ang kanyang lalaking kasama na si Greg na itigil ang pananakit sa kanyang mga biktima. Ilang minuto ang lumipas, nakasakay na sila sa kanilang sasakyan, at nagreklamo si Dominic na hindi sila makakakuha ng pera hanggat hindi nila napupuksa ang politikong may kaugnayan sa gang na kanilang pinatay, at ipinaalam niya sa iba na ang kanilang susunod na trabaho ay ang pag-target sa isang negosyante ng armas sa Alexandria. Kinabukasan, nagising si Coco at sinimulang hanapin si Sofia, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Samantala, bumaba si Sofia ng bus sa isang malayong lupain at sinundan ng isang mapahabang nauuna ito, ngunit biglang dumating si Jonah at tinanong kung narating na ba niya ang kanyang destinasyon. Pagbalik sa kanilang base, nagkita sina Lame at ang kanyang amo sa tabi ng balkonahe, at binanggit niya ang katotohanan na nawawala si Sofia, ngunit sinabi nito na magpapatuloy ang kanilang trabaho anuman iyon at ipinaalala sa kanya na responsibilidad niyang pamahalaan ang iba pang mga miyembro. Nang tanungin niya si Jonah tungkol sa kanya, ipinaalam sa kanya ng lahat na nawawala ito, kaya nawalan siya ng malay at sabay-sabay na hinampas silang lahat. Samantala, nagmakaawa si Sofia kay Jonah na bumalik kina Coco at sa iba pa, ngunit tumanggi ito, kaya sinuntok siya nito at sinabing para sa ikabubuti niya iyon. Gayunpaman, sinabi ni Jonah na sumama siya dahil sa tingin niya ay iyon ang pinakamabuti para kay Coco at ipinaliwanag na hindi magiging maayos si Coco kung hindi na muling babalik sa kanila si Sofia. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung plano nitong maghiganti sa mga lalaking nakilala nila sa South Africa at itinuro na pinaimbestigahan niya kay Shoko ang kanilang amo nang hindi ipinaalam kay Coco. Matapos niyang aminin na tama siya, inalok siya nitong tulungan, kaya hinaplos niya ito habang humihingi ng tawad sa pagsuntok sa kanya kanina. Sa ibang lugar, ang trio ng mga asasin ay nasa isang van na nakatitig sa mga larawan ni Coco at ng kanilang koponan, at napansin ni Dominic na lahat ng mga lalaki ay mapanganib na dating mandirigma, kaya nagpasya siyang patayin sila ng paisa-isa. Biglang tumawa si Lilian at ipinaalam sa kanila na si Hugo ay dating mafia, kaya nagpasya si Dominic na siya ang unang target. Samantala, nagmakaawa si Lo kay Chen na hayaan siyang magtrabaho muli sa ilalim niya upang makabawi sa kanyang pagkatalo laban sa mga tauhan ni Coco, ngunit hindi ito pumayag, kaya hinawakan niya ang braso nito habang nagmamakaawa sa kanya at sinabihan ang kanyang bagong tinyente, si Lee, na itinapon siya palayo at sinabi sa kanya na poprotektahan ng kanyang bagong unit si Chen. Nang araw na iyon, nakipagkita si Coco kay Shoko sa isang kainan at ipinaalam sa kanya na ang hukbo ni Sofia ay nalipol ni Chen ilang taon na ang nakalilipas, at palihim siyang adik sa labanan na may kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Kasabay nito, sina Sofia at Jonah ay nakasakay sa isang taxi, at binalaan sila ng driver na lumayo sa Chinatown dahil maraming gangster doon, kaya nagpasya silang maghanap ng hotel sa kalapit na bayan. Nang gabing iyon, iniabot ni Coco ang mga armas sa kanyang kliyente, ngunit sa halip na ibigay sa kanya ang pera, binigyan siya nito ng maraming ilegal na droga, sinasabing kikita siya kung ibebenta niya ang mga ito. Gayunpaman, itinapon ni Coco ang mga droga, at nilipol ng kanyang mga tauhan ang lahat ng mga basura. Habang pinapanood sila ni Dominic, napagdesisyonan niya na tamang oras na para umatake, kaya tinawag niya ang dalawa pa para sumama sa kanya.
Habang inililibing ng mga lalaki ang kanilang mga biktima, iminungkahi ni Renato na iba ang kinikilos ni Coco kaysa dati, ngunit sinabi ni Lutz na may katuturan ang ginawa niya dahil pinili ng mga gago ng mafia ang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng droga. Samantala, ipinaalam ni Coco kay Lem na siya ang nag-utos kay Jonah na sumama kay Sofia matapos mapansin ang kakaiba nitong kilos, at tinawag niya itong isang henyo na nasa Antas Eisen dahil sa palagay niya ay magiging epektibo ang pagpapadala kay Jonah. Ipinaliwanag ni Coco sa kanya na hindi niya maaaring ituring si Sofia bilang isang bodyguard lamang dahil pagkatapos ng ilang oras na kasama niya ito, itinuturing na niya ito bilang isang kapatid at higit pa roon, ngunit binalaan siya nito na ang pagkakaroon ng mga damdaming iyon ay maaaring mapanganib. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Coco para maligo, pinutol ni Greg ang kuryente sa kanilang base at sinimulang atakihin ni Lian sina Lutz at Tojo. Samantala, sa isa pang silid, natamba na si Lem, at inatake ni Greg si Hugo. Ilang taon na ang nakalilipas, inutusan ni Coco ang kanyang mga tauhan na lipulin ang isang buong grupo ng mafia, ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya siya sinira dahil siya lang ang nag-iisang taong nandidiri kapag binibigyan sila ng kanyang grupo ng mafia ng droga sa halip na pera. Nang tanungin niya kung bakit siya umiwas ng tingin, ipinaliwanag niya na ang droga ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid, kaya inalok niya ito ng pagkakataong maging tsuper niya. Sa kasalukuyan, nagawa ni Hugo na harangan ang atake ni Greg gamit ang plier hanggang sa tumayo muli si Lem at binasag ang isang mesa sa ulo nito. Gayunpaman, hindi natinag si Greg kaya sinimulan siyang paputukan ni Lem para lamang mapansin na ang kanyang vest ay hindi tinatabla ng bala. Habang sinusubukan ni Greg na atakihin si Lian, hinawakan ni Hugo ang likod ng kanyang ulo at itinulak siya sa pader papunta sa kwarto ni Coco. Nag-alala si Greg dahil 2 minuto na ang lumipas, at sinimulan siyang pakainin ni Hugo ng knuckle sandwiches, ngunit sinabihan siya ni Lem na palayasin si Coco doon habang inaalagaan niya si Greg. Sa isa pang bahagi ng gusali, sinubukan ni Lilia na kontaken si Greg, ngunit hindi ito sumasagot, at bigla siyang itinulak sa lupa ng isang pinto, na binuksan ni Coco. Agad siyang sumubok na tumalon para sa isang atake, ngunit natamba siya ni Coco gamit ang pinto, na naging dahilan upang mabigla ang lahat ng nasa silid. Habang itinataboy ni Hugo si Coco, hinabol sila ni Dominic, kaya tinanong ni Hugo kung dapat ba niya itong alugan at pumunta sa safe house. Gayunpaman, sinabi ni Coco na masamang ideya ito dahil ang mga palihim na halimaw lamang ang makakaalam ng lokasyon, at inutusan niya itong patuloy na tumakbo sa Route 1 habang inihahanda ang kanyang baril. Nang iputok niya ang baril, tinanong ni Hugo kung nakuha niya ito, ngunit nagreklamo ito na hindi niya ito nataman dahil hindi niya ito makita ng maayos. Gayunpaman, nanginginig si Dominic sa kanyang sasakyan dahil tumama ang bala sa upuan sa tabi niya, at nagulat siya na mahusay na pumutok si Lady Coco. Pinagsisisihan niya ang pagtanggap ng trabaho laban sa isang negosyante ng armas, ngunit napansin niyang bumibilis ang takbo ng mga ito dahil sa tensyon, kaya nagpasya siyang sirain ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanila. Samantala, hiniling ni Hugo kay Coco na ibigay sa kanya ang kanyang baril at tumungo sa isang anti-shock position, at pumayag naman ito. Habang papalapit ang sasakyan ni Dominic, biglang inikat ni Hugo ang sasakyan ng 360 degrees at ibinangga ito sa sasakyan ni Dominic. Nang makita ito, ngumiti si Dominic at tinanggap ang hamon, at ang 2 Giga Chad ay nagkaroon ng mainitang labanan hanggang sa bumagsak ang sasakyan ni Dominic sa kalsada. Habang nahihirapan si Dominic sa kanyang mga pinsala, sinusubukang tawagan ang kanyang mga kasama, inabutan siya ni Coco ng isang bagong walkie-talkie na gagamitin habang tinatawag siyang Boss Dominic. Nang makinig siya sa aparato, narinig niya si Lilian na humihingi ng tawad dahil nahuli siya ng kalaban, at nang magtanong siya tungkol kay Greg, sinabi nitong nakaimpake na rin siya. Sa puntong ito, tinanggap ni Dominic na luto na siya, ngunit lumabas si Coco ng kotse at nag-alok na pakakawalan siya kung ipapakita niya kung sino ang kumuha sa kanya. Samantala, nawala ng malay si Jonah matapos kumain ng pagkaing nilagyan ni Sofia ng pampakalma, at ipinaliwanag niya sa walang malay na katawan nito na iyon lang ang magagawa niya dahil hindi niya ito maisama. Pagkatapos ay tinawag niya itong mabuting tao at hinalikan sa noo bago umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising si Jonah at agad na kinargahan ng baril ang kanyang baril habang hinahabol siya. Samantala, dumating si Sofia sa kumpanya ng The Shanghai, at sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya sa pagpasok dahil hindi pa ito nagbubukas, ngunit mabilis niyang pinugutan ng ulo ang dalawa gamit ang kanyang mga punyal habang naglalakad papasok. Nang marinig ni Chen ang kaguluhan, inutusan niya si Lee na asikasuhin ang sitwasyon, kaya lumabas si Lee at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mananalakay. Gayunpaman, madaling napatay ni Lady Kir ito ang marami pa niyang tauhan at mas pumasok pa sa loob ng pabrika.
Nagulat si Lee na ang kanyang mga walang kwentang tauhan ay iniimpake ng isang babae, kaya inutusan niya silang akitin siya kung saan niya ito makikita para matamaan niya ito. Samantala, winasak ni Sofia ang mas marami pang gwardya na parang mga sibuyas sa tabla, at kalaunan ay tinabyunan siya ng mga bala, kaya umakyat siya sa isang mataas na lugar at lumapag sa likod ng mga bumaril bago pinaputokan silang dalawa sa pamamagitan ng lobotomy. Habang tumatakbo siya sa pabrika, sa wakas ay nataman siya ni Lee, ngunit ang kanyang bala ay tumama lamang sa kanyang braso. Nagulat siya na hindi siya tumama mula sa distansyang iyon, ngunit biglang umagos ang dugo mula sa kanyang ulo dahil inatake na siya ni Jonah mula sa likuran. Pagtalikod niya, binaril siya ni Jonah hanggang sa mamatay at sinabihan si Sofia na iwan sa kanya ang mga gwardya at tumakbo ng mabilis para labanan ang amo, ngunit narinig sila ni Chen mula sa kanyang opisina. Sumugod si Sofia, sinira ang lahat ng gwardya sa kanyang dinaraanan, at sa kalaunan ay narating niya ang opisina ni Chen. Habang kinukumpronte siya ni Sofia tungkol sa nakaraan, inamin niya na nabigo niya itong patayin noong huli nilang pagkikita, ngunit tinawag niya itong duwag dahil sa pagtatago sa ilalim ng bangkay ng kanyang kasama. Pagkatapos ay buong tapang niya itong hinamon ng isang laban, kaya kinuha niya ang kanyang mga baril at sinimulang pasabugan siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Lo sa pabrika at nakita niyang wala ng buhay si Chen sa opisina nito, dahilan para umiyak siya at sumumpa na hindi niya hahayaang makatakas si Sofia. Habang naglalakad sina Sofia at Jonah sa kalye, biglang dumating si Lo at nagsimulang magpaputok ng mga bala sa kanila, kaya ginamit ni Sofia ang kanyang katawan bilang kalasag upang protektahan si Jonah. Matapos mawala ng malay si Sofia, umiyak si Lo habang sinasabing sawang-sawa na siya sa mundo, kaya pinapunte siya ni Jonah sa impyerno gamit ang 2 putok ng baril nito. Kinabukasan, nagising si Sofia sa kama ng ospital, at ipinaalam sa kanya ni Coco na ang agarang paggamot kay Jonah ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nawala si Lo matapos ang isang nakakagulat na paggising at inabutan siya ng isang punyal habang naglalakad palayo. Maya-maya, sumama si Coco kay Jonah habang ikinukwento ang tungkol sa pag-atake ng mamamatay tao na kanyang naligtasan habang wala ito, at pinuri niya ito sa mahusay na pagganap sa kanyang misyon. Dito na tayo sa dulo ng video. Matatalo na ba talaga ni Sofia si Lo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga anime recaps na tulad nito, mag-subscribe sa channel at panoorin ang video na ito sa screen.